5 araw na naroon ang biyenan ko sa aming bahay. Nang dumating siya, unti-unti ring nagbago ang asawa ko. Nagsimula siyang mahanap ng mali sa lahat ng aking ginagawa. At pagkaalis pa lamang ng biyenan ko, agad akong nag-book ng ticket papuntang Cebu ng 2 linggo. Nang umuwi ang asawa ko mula sa trabaho at nakita ang apartment na walang laman, nakatayo siya ng tulala sa gitna ng sala, hindi makapagsalita. Ibinaba ng biyenan ko ang kutsara niya sa mangkok ng sinigang na baboy at bahagya siyang kumukunot ng noo para bang may natikman siyang bagay na mahirap lunukin. Tumunog ng mahinahon ang kutsara laban sa gilid ng mangkok, isang mahinang tikling ng salamin. Ngunit sa loob ng hapagkainan namin noong gabing iyon, parang isang karayom ang tumusok ng tuwid sa puso ko. Maalat, sabi niya sa isang tono na kalmado, hindi mataas, hindi galit, ngunit sapat upang mapigilan ang aking kamay na hawak ang kutsara, nakabitin sa hangin. Ang asawa ko, si Daniel, na nakaupo sa tabi niya, ay nagangat ng mukha at nagngiti ng pabasta-basta. Normal naman sa akin, Nay. Siguro mas maalat lang talaga ang gusto ko. Ang biyenan ko, si Ate Ligaya, ay hindi siya tiningnan. Hinawakan niya ang kutsara at dahan-dahang hinalo ang laman ng mangkok para bang hindi lang sopas ang sinusuri niya kundi ang buong pagkatao ko. Hindi maliit na bagay ang tamis at alat. Ang pagkain ay nakakaapekto sa kalusugan ng buong pamilya. Ang mga kabataan ngayon ay nag-iisip na ang mahalaga ay maluto lang, hindi nila alam ang paraan ng daan-daang iba. Tahimik akong kumuha ng gulay sa puso ko at inilagay sa mangkok. Pinagsisikapan kong panatilihing pantay ang aking boses. Sa susunod, mas hindi ko nalalasinin ng masyadong maalat, ngunit hindi siya tumigil. Hindi lang maalat o matamis ang problema, hindi ka pa marunong magluto. Ang baboy ay kailangan munang blansyahin ng maayos. Ang gulay ay ilalagay sa huli, kailangan malakas na apoy, asin ay ilalagay sa dulo. Mali ang pagkakasunod-sunod mo sa lahat, kaya naman walang lasa ang sabaw. Tumingin ako sa kanya. Gusto kong sabihin na nakababa na ako sa trabaho ng 6:00, nagmadaling pumunta sa palengke, mismo akong pumili ng magandang baboy, piniliin ko ang gulay na sariwa at matamis. Pagdating sa bahay, bago pa man mabago ang damit ko, nagtungo na ako sa kusina. Binlansyuhan ko ang baboy, inalis ang bula, pinaluto ng malumanay ng halos 2 oras. Nilagyan ko rin ng asin sa huling hakbang tulad ng palagi kong ginagawa. Ngunit alam ko na walang silbi ang magsalita. Sa bahay na ito, mula nang lumipat ang biyenan ko, ang tama at mali ay hindi na nakasalalay sa katotohanan. Ang tama at mali ay nakasalalay sa kanyang pakiramdam. Itinaas ni Daniel ang kanyang mangkok at nagsabi ng mapagpanatag na salita na para bang gusto lang niyang tapusin ang usapin. Nay, naghirap na si ate sa trabaho buong araw, umuwi pa siyang nagluto, napakabuti na iyon. Tahimik akong naupo, ngunit hindi iyon nagpaginhawa sa akin. Napakabuti na. Parang pampalubag loob sa isang taong hindi pa natutupad ang kanyang tungkulin, hindi isang pagkilala para sa kanyang asawa. Huminga ang biyenan ko ng marahan, pumunasan ng tissue ang sulok ng kanyang bibig. Lahat ay nagtatrabaho. Noong araw, nagtuturo pa ako habang inaalagaan ang 2 kapatid ni Daniel at nagluluto pa para sa buong pamilya. Minsan ay nagtatama ako ng papel hanggang hating gabi at kinabukasan ay gumigising pa rin ng 5:00 para magluto. Ang babae, gaano man siya kahusay, kung hindi siya marunong mag-alaga ng tahanan, walang saysay ang lahat. Hindi ako sumagot. Mabango pa rin ang sinigang sa mesa, ngunit nabara ang lalamunan ko at hindi makalunok. 3 araw na ito ng biyenan ko mula sa Davao papuntang Maynila dito sa aming apartment. 3 araw lamang, ngunit ang 2 kwartong apartment na pinaghirapan naming bilhin ng maraming taon na dati kong itinuturing na pinakamapanatag na lugar sa mundo ay naging sobrang sikip ng walang dahilan. 3 araw bago iyon, tinawagan ako ni Daniel sa kalagitnaan ng trabaho. Ang boses niya ay natural na parang walang ipinag-aalala. Malungkot si nanay sa lalawigan, isasama ko siya rito sandali para masaya. At may aalaga rin sa bahay.
mabibigyan tayo ng tulong. Nang marinig ko iyon, naisip ko palang na normal na makisamahan ang isang matandang nanay sa bahay ng anak ng ilang panahon. Bilang manugang, hindi ako makakapagiging makasarili at tutol. Hindi ko inaakala na ang ilang panahon niya ay magsisimula sa pagpasok ng kanyang ina sa aming bahay, tumingin sa paligid mula sa kurtina, sa sofa, sa hapagkainan, hanggang sa paraan ng aking paglagay ng tsinelas sa may pintuan at sasabihin, "Ano itong bahay? Malamig at walang buhay, parang opisina." Sinabi niyang masyadong matamis at malungkot ang kulay ng kurtina. Sinabi niyang ang salamin na mesa ay walang init ng tao. Pinuna niya ang aking pagsalansan ng bulaklak na hindi raw nakakaalam ng pumiling mapalad, at pinuna pa niya ang garapon ng pampalasa sa kusina na may etiketa sa Ingles na parabang nagpapakita. Sa unang hapunan, tinanong niya ako kung anong oras ako nakababa sa trabaho. Sumagot ako ng 6:00. Tumango siya. "Hindi naman masyadong huli. Makakaabot ka pa sa pagluluto para sa iyong asawa." Natawa na lang ako ng bahagya. Sa pangalawang hapunan, nagsimula na siyang magtanong tungkol sa mga anak. "Mag-asawa na kayo ng halos 3 taon, ngunit walang masamang balita. Baka masyadong abala kayo sa trabaho at nakalimutan ang mahahalagang bagay." Huminto ang aking kamay sa paghaluin ng sabaw. Nagngiti si Daniel nang wala sa loob. "Hindi pa kami naghahanda, Nay. Abala pa sa trabaho." Tumingin sa akin ang biyenan ko mula ulo hanggang paa. Ang kanyang mata ay parang di nakikitang timbangan. Dapat pag-isipan na. Ang babae pagdating sa 30 taon, mahirap na ang panganganak. At si Carla, payat ka, mukhang mahinang katawan, para manganak. Nagsalita siya na parang nagbibigay ng tapat na payo, ngunit ako lang ang nakakaalam na sa bawat salita ay isang hatol na tuwirang ibinato sa aking katawan at sa aking halaga bilang asawa. Nang gabing iyon, nang naghugas na ako ng pinggan sa kusina, matagal akong nakatayo sa harap ng gripo. Malakas ang agos ng tubig, ngunit hindi pa rin nito natakpan ang mga salitang mukhang mahinang katawan para manganak na paulit-ulit na umuulit sa aking isipan. Pumasok si Daniel sa likod ko. Nagdala ng isang pirasong mansanas na binalatan na. Matanda na si nanay, ganyan ang ugali niya, huwag mo nang isapuso. Lumingon ako sa kanya. "Narinig mo ba ang sinabi niya? Naririnig mo at normal lang sa iyo." Nag-alinlangan si Daniel sandali at ibinalik ang mansanas sa aking harapan. Pag-aalaala lamang niya sa atin. Hindi ko kinuha. Ang puting mansanas ay nasa kamay niya, malinis, matamis ang hitsura, ngunit nakasuya sa akin ang pagtingin ko dito. Dahan-dahan akong nagtanong, pag-aalaala sa atin o tinuturuan niya ako kung paano mabuhay ayon sa gusto niya? Kumurot si Daniel. "Carla, huwag kang magsalita ng ganyan. Bagong dating pa lang si nanay, hindi ka makakapaghintay ng sandali?" Tumingin ako sa kanya at naramdaman kong may lumubog sa aking dibdib. "Hintay ulit. Mula nang pumasok ang iyong ina sa bahay, lagi akong ang kailangang magtiis. Nagtiis ako nang pinuna niya ang aking luto, nagtiis nang sinuri niya ang aking pamumuhay, nagtiis pa nang ang aking katawan, ang aking trabaho, ang aming kasal ay ginawang paksa ng talakayan. Nang gabing iyon, halos hindi ako nakatulog. Nakahiga akong nakaharap sa kabila ni Daniel, naririnig ang mahinang ingay ng aircon sa gabi, mabigat ang aking puso. Naalala ko ang mga araw kaagad, pagkatapos naming ikasal si Daniel noon ay maingat na lalaki, tahimik, madalas magdala ng pagkain sa tanghali sa aking opisina kapag nag-overtime ako. Sinabi niya minsan na kahit anong mangyari, ang mag-asawa ay dapat nasa iisang panig. Noon, naniniwala ako hanggang sa puntong hindi ko inakala na isang araw, dahil lang sa paglipat ng kanyang ina, ang taong kamakailan ay hawak ang aking kamay, ay magiging ang unang magsasabi sa akin na magtiis. Kinabukasan ay Sabado. Nagising ako ng maaga dahil may narinig akong pag-uusap sa sala. Sa simula ay hindi ko sinadyang pakinggan, ngunit nang marinig ko ang aking pangalan sa tahimik na espasyo, natulala ako sa likod ng pintuan ng kwarto. Mababa ang boses ng biyenan ko, ngunit malinaw ang bawat salita. Si Carla, mabait lang ang hitsura. Kilala ko ang klase ng babae na inilalagay ang trabaho bago ang pamilya.
Ang ganyang klase ay mahirap mapayapa ang tahanan, mas mababa ang boses ni Daniel. Marunong naman si Carla, Nay. Marunong ay dapat ilalagay ang puso sa pamilya ng asawa. Totoo akong nagsasalita, kailangan mong iunat siya mula ngayon. Ang babae, lalo mong paligayahin, lalo kang aapakan. Nakatayo akong manhid. Sa labas, pagkatapos ng maikling katahimikan, muling nagsalita si Daniel, paos at pagod ang tinig. Pag-usapan ko siya, lumaig ang aking puso. Mahigpit kong hawak ang hawakan ng pintuan. Kalamig na nanlalansi mula sa dulo ng aking mga daliri hanggang gulugod ko. Kaya pala sa kanyang mga mata, ako ay isang tao na kailangan pang bigyan ng aral. Kaya pala sa bahay na ito, hindi na ako ang kanyang asawa, kundi isang taong kailangan itama ng tamang paraan. Lumayo ako ng isang hakbang at isa pa at naupo ng pababa sa dulo ng kama. Mahina ang liwanag ng umaga sa labas ng bintana, ngunit sa loob ko may isang bagay na kararaming dumilim. Sa unang pagkakataon mula nang lumipat ang biyenan ko, malinaw na malinaw ang isang bagay sa akin. Marahil hindi na ito ang aking bahay. Matagal akong nakaupo sa dulo ng kama hanggang sa nangangalay na ang aking mga paa, ngunit ayaw kong tumayo. Sa sala, ang mga boses ng biyenan ko at ni Daniel ay humupa na. Pinalitan ng ingay ng paghila ng upuan, ng kumakarating na mangkok, ng pagbukas ng takip ng palayok, isang normal na umaga para sa isang normal na pamilya. Alam ko lamang na sa sandaling iyon, may isang bagay sa aking kalooban na nabali. Huminga ako ng malalim, pinagsisikapang panatilihing kalmado ang aking mukha bago nagbihis at lumabas. Nakahanda na ang hapagkainan, lugaw, pritong itlog at atsara. Ang biyenan ko ay nakaupo sa pangunahing upuan. Nang makita akong lumabas, ngumiti siya ng may halaga na kung hindi makakaalam ng nangyari ay mag-aakalang nagmamahal siya sa akin. Gising ka na, mabilis na kumain ng almusal. Nagluto-lutuan ako ng lugaw para sa iyo. Kailangan mag-almusal ang babae para magkaroon ng lakas. Hinila ko ang upuan at umupo. Po, si Daniel ay nakaharap sa akin. Ang kanyang mata ay tumitig sa ibang lugar. Naglagay siya ng isang mangkok ng lugaw sa harap ko. Malambot ang kanyang boses na para bang walang nangyari kagabi at ngayong umaga. Kumain ka na, mainit pa ang lugaw. Tiningnan ko ang mangkok, ang usok na manipis na umaakyat. Nagkuha ng isang piraso ng itlog ang biyenan ko para sa akin. Payat ka pa. Kailangan kumain ng marami. Ganyang katawan mo, paano makakanganak ka? Pinigil ko ang aking kamay sa ilalim ng mesa. Iyan na naman ang paksa. Lagi na itong paksa. Tumingin ako pataas, pinagsisikapang palambot ang aking boses. Malusog naman ako. Nay, huwag na kayong mag-alala. Ngumiti siya, ngunit sa ilalim ng kanyang mga mata ay walang kasiyahan. Paano ako hindi mag-aalala? Mag-asawa na kayo ng halos 3 taon dito sa amin, pagkakasal mo ay agad nilang pinag-iisipan ang bata. Ngunit kung abalang-abala sa trabaho, abalang-abala sa pera, at gusto na ay hindi na makanganak, mahirap na. Agad na namagitan si Daniel. Nay, iyan naman ay unti-unti. Kailan itutuloy ang unti-unti? Lumingon siya sa kanyang anak. Nagtatrabaho ka buong araw. Hindi mo alam kung gaano kahirap ang babae pagdating na sa gulang ng panganganak. Totoo ang sinasabi ko, si Carla ay dapat magpahinga sandali sa trabaho, alagaan ng sarili. Kayang mabuhay ng isang kumikita ang tahanan na ito. Bakit lagi pang hahabulin ng babae ang trabaho? Kailan magiging maayos ang pamilya? Naramdaman kong lumamig ang dulo ng aking mga daliri. Umalis sa trabaho, sabi niya iyon nang parang walang nangyari. Para bang ang 6 na taon ng aking karera ay isang dekorasyon lamang. Kung gusto mong itapon, itapon mo na. Ibinaba ko ang kutsara. Maayos ang trabaho ko. At sa ngayon, wala kaming plano sa mga anak. Lumabo ang mukha niya. Plano ng sino? Natigil ang hangin sa ibabaw ng hapagkainan. Tumingin akong tuwid sa kanya. Plano ng aming dalawa. Nagtawa ng mapait ang biyenan ko. Kung talagang iyon ay ikinakaisa ng dalawa, hindi na ako magsasalita. Natatakot lang ako na may ilan na dahil sa pagkamakasarili. Gusto na magmukhang maganda. Gusto lumayo sa lipunan.
kaya inaakit ang aking anak sa pagdurusa. Kumurot si Daniel. Nay, tama na. Tama na, anong ibig sabihin? Mali ba ang sinabi ko? Lumingon siya sa akin, bumababa ang kanyang boses ngunit mas matalim. Carla, totoo ang sinasabi ko para maitama mo. Ang manugang ay dapat maalam kung ano ang pangunahing tungkulin at kung ano ang pangalawa. Kahit gaano kahusay ang trabaho ay hindi makapagsisilang para sa pamilya ng asawa. Narinig ko ng malinaw ang tibok ng aking puso sa aking dibdib. Kung dati, marahil ay nilunok ko na ito tulad ng lahat ng iba pa. Ngunit ngayong umaga, pagkatapos marinig ang pag-uusap sa sala, biglang wala na akong pagnanais pang magtiis. Tumingin ako sa kanya. Dahan-dahang nagsalita. Nay, nagtatrabaho ako hindi upang pabayaan ang pamilya. Nagtatrabaho ako dahil iyan ang aking trabaho, ito ang aking buhay. At ang usapin ng mga anak ay pag-aari ng mag-asawa, umaasa akong huwag na itong paulit-ulitin. Ang kamay ni Daniel na humahawak ng mangkok ay natigil. Nagmata ng malaki ang biyenan ko. Malakas niyang ibinaba ang kanyang kutsara. Sabihin ko sa iyo, Daniel, ang ganitong klase ng manugang, kung tutulungan mo pa rin, uupuan niya ang iyong ulo, pati na rin ang akin. Lumingon ako sa aking asawa, naghihintay ng isang malinaw na salita, isa lang, na sobra na ang sinabi ni nanay, na walang mali ang kanyang asawa, na walang karapatang makialam ang sinuman sa aming buhay. Ngunit huminga lang ng malalim si Daniel. Carla, makipag-usap ka sa kanya ng mahinahon lang. Isang napakaikling pangungusap, ngunit sapat upang ilubog ang lahat ng bagay sa loob ko. Natawa ako, isang tawang malamig, na ako mismo ay nakakaramdam ng ginaw. Hindi ba sapat ang pagiging mahinahon ko? Tumingin sa akin si Daniel, nagsimulang dumikit ang sama ng loob sa kanyang boses. Alam mo naman ang ugali ni nanay. Matanda na siya at tuwirang nagsasalita, paano ka masisamahan ng isang salita? Tumayo akong biglaan, pareho silang natulala. Tumingin ako kay Daniel, naramdaman kong nag-aapoy ang lalamunan ko. Sa bawat pagtiis ko, nawawala ang kaunting paggalang ko sa aking sarili. Hindi mo nakikita ngunit nakikita ko. Pagkasabi nito, lumingon ako at nagpatuloy sa kwarto, isinara ang pinto. Sa labas, narinig ko pa rin ang biyenan ko, binabaan ang boses ng puno ng sama ng loob. Nakita mo ba? Sinabi ko ba na mali? Hayagan na siyang nagpapakyaw. At si Daniel naman ay tahimik sa pagkakataong ito, ay hindi siya nagsalita. Naupo ako sa dulo ng kama at binuksan ang telepono. Nakita ang mensahe ng aking pinakamatalik na kaibigan na si Maria na nagpadala kagabi na hindi ko pa nasasagot. Kumusta? Okay ba ang biyenan mo doon? Matagal kong tinintingnan ang salita bago ko itinipi ang isang salitang hindi. Ang mensahe ay naipadala na, agad na tumawag si Maria. Tiningnan ko ang kumikislap na screen, nag-alinlangan ng ilang segundo bago sumagot. Carla, okay ka ba? Sa pagdinig ng kanyang boses, biglang nangasim ang aking ilong, ngunit hindi ako umiyak. Maikli lamang akong nagkuwento na gusto ng biyenan ko na magbitiw na ako sa trabaho, na gusto niyang maganak agad at na si Daniel ay ganoon pa rin hindi pumipiling panig ko. Saglit na natahimik ang kabilang linya bago magtanong si Maria, gusto mo bang sumama sa akin sa Cebu ng 2 linggo? Ang kumpanya ko ay naghahanap ng taong susulat ng content para sa bagong proyekto, hindi masyadong mabigat at maganda ang bayad. Natulala ako. Cebu, oo, magtratrabaho, hindi tatakas. Ngunit hindi bababa sa makakakuha ka ng oras para huminga. Tahimik akong naupo, mabilis ang tibok ng puso. Sa labas ng pintuan ng kwarto, ang boses ng biyenan ko ay pantay na pumasok. Boses niya na nagsasabi kay Daniel tungkol sa mga babae at tungkulin, panganganak at pagsunod. Mahigpit kong hawak ang telepono. Marahil ay kailangan ko talagang lumayo sa lugar na ito ng ilang panahon. Matagal akong hawak ng telepono, ngunit hindi agad sumagot kay Maria. Sa kabilang linya, hindi rin siya nagmamadali, binayaan niya akong tahimik para bang alam niya na may ilang desisyon na mukhang simple kapag narinig, ngunit para sa taong nakulong sa isang kasal na puno ng pananabik tulad ko,
Mabigat ito, tulad ng batong nakapatong sa dibdib. Nandoon ka pa ba? Mahinahon na nagtanong si Maria. Nandito pa. Pumunta ka na, Carla, para namang nagbabago ng hangin. Kung mananatili ka sa gayang kapaligiran, maagang mahihirapan kang huminga. Lumingon ako sa nakasilyadong pintuan ng kwarto. Sa labas, humupa na ang boses ng biyenan ko, pinalitan ng malakas na telebisyon. Si Daniel ay nakaupo pa rin sa sala, tahimik tulad ng dati pinapalabas ang dalawang panig na makalayo at tinatawag na kapayapaan. Binaba ko ang aking boses. Ano konkretong trabaho? Pagsulat ng content para sa isang travel project mga 2 linggo. Kung maganda ang trabaho ay maaaring matagal pa. May kasamang akomodasyon ang kumpanya, libre ang biyahe at 1,000 piso bawat araw. Mabilis akong nag-isip. 2 linggo mahigit 2,000 piso, hindi masyadong malaking halaga ngunit hindi rin maliit. Mas mahalaga pa ay mayroon itong makatwirang dahilan para makaalis. Mag-iisip pa ako. Mag-isip ka ng mabilis, kailangan nilang mabilis na makapagdesisyon. Isinara ko ang telepono at tahimik na umupo sa kama. Ilang sandali pagkatapos, bumukas ang pintuan ng kwarto. Pumasok si Daniel, ang kanyang mukha ay hindi masaya. Kailangan mo ba talagang makipag-usap sa nanay ng ganyan? Tumingin ako sa kanya. Iyon ang unang bagay na sinabi niya. Pagkatapos ng lahat, ang sisihin pa rin ako. Iyon ba ang dahilan ng pagpasok mo? Gusto ko lang na maayos ang bahay. Natawa ako. Paano magiging maayos? Gusto ng iyong ina na magbitiw ako sa trabaho. Gusto niyang maganak ayon sa gusto niya. Gusto niyang hubugin ako sa nais niyang klase ng manugang. Narinig mo lahat iyon, ngunit naririto ka pa rin na nagsasabi sa akin na ako ang nagdudulot ng kaguluhan sa tahanan? Nagalit si Daniel. Sinubukan niyang suyuin ako. Huwag mong palakihin ang bagay, nagpayo lang si nanay. Nagpayo. Inulit ko. Naramdaman ang bawat salita habang lumalabas sa aking bibig, malamig. Ang pagpapayo ay 1 beses, 2 beses, ngunit ito ay pakikialam na. Huwag mong palakihin ang ibig sabihin. Tumingin sa akin si Daniel, mabigat na ang kanyang boses. Carla, bagong dating pa lang si nanay, hindi ka ba maaaring magtiis ng kaunti? Tahimik akong nagpahinga ng ilang segundo bago nagtanong. Nag-isip ka na ba kung bakit lagi akong ang kailangang magtiis? Hindi siya sumagot. Tumayo ako at pumunta sa tabi ng bintana. Ang langit sa labas ay maulap, ang mga ulap na nagkakaisa ng mababa at mabigat katulad ng pakiramdam sa loob ko ngayon. Alam mo ba, kanina, narinig ko ang lahat. Narinig ko ang iyong ina na nagsasabi na kailangan akong itama. Narinig ko ang iyong sinabi na ikukuwento mo sa akin. Sa aking likod, biglang nagsimulang maging tahimik ang hangin. Lumingon ako, namutla ang mukha ni Daniel. Naniktik ka. Halos hindi ko mapaniwala ang marinig ko iyon. Iyon ba ang unang itatanong mo? Hindi ko ibig sabihin iyon, ngunit ang pananakit sa pribadong pag-uusap ng nanay at akin ay mali. Sa pagkakataong ito, hindi na ako natawa, naramdaman ko lamang ang pagod. Pagod na hindi naman lang gusto pang magalit. At ang pagpapahintulot mo sa iyong ina na talakayin kung paano taturuan ang iyong asawa, tama ba iyon? Humakbang si Daniel ng ilang hakbang papalapit, binababa ang kanyang boses na para bang gusto niyang punasan ang lahat. Carla, unawain mo ako, isa ang aking ina, isa ka. Nahihirapan ako sa pagitan. Tumingin akong tuwid sa kanyang mga mata. Hindi ka nagigitnaan. Pumipiling panig ka sa iyong ina, tinatanggihan mo lang aminin. Nanigas ang mukha ni Daniel. Sobra ka na. Ano naman ang kahulugan ng lahat ng sinabi ng iyong ina sa akin? Sobra ba iyon? Nananatiling tahimik siya. Ang katahimikang iyon ang siyang pinakamaliit na sagot. Ayoko nang makipagtalo. Kinuha ko ang aking telepono, binuksan ang chat kay Maria, at mabilis na nag-type, ikaw na ang mag-ayos. Pagkapadala ng mensahe, nagtanong si Daniel, kanino ka nagmemensahe? Naghahanap ng trabaho. Anong trabaho? Pansamantalang makaalis dito. Kumurot siya. Ano ang ibig sabihin noon? Lumingon ako sa kanya.
Sa unang pagkakataon sinabi ko ang isang bagay na kamakailan ko lang din naam nang aminin sa aking sarili. Nagpakilala si Maria ng isang proyekto sa Cebu. 2 linggo, agad na tumutol si Daniel. Hindi pwede. Tiningnan ko siya at naramdaman ang mas maraming awa kaysa galit. Bakit hindi? Kasi kakarating lang ni nanay. Kung aalis ka ngayon, ano ang iisipin niya? Dahan-dahan akong tumango. Kaya pala sa huli iyon pa rin ang tanong, ano ang iisipin ni nanay? Carla, huwag kang matigas ng ulo. Matigas ang ulo ko o sanay ka na lang na lagi akong sumusuko. Mahigpit na hinawakan ni Daniel ang kanyang kamay. Hindi magandang oras para umalis ka. Bakit hindi magandang oras? Para mapatuloy pa akong turuan ng iyong ina? Ano bang klase ng pananalita iyan? Klase ng isang tao na nagtiis ng sapat na. Nagsalita na ako at natugtog ang telepono. Mabilis na nagreplika si Maria. Ayos na. Miyerkules, lipad. Ipapadala ko ang impormasyon. Tiningnan ko ang screen. Malakas ang tibok ng puso ngunit kakaiba. Nagliwanag sa aking dibdib ang isang maliit na espasyo. Para bang sa nasiksik na kwartong ito, sa wakas ay may bukas na pinto para huminga ako. Nakatitig pa rin sa akin si Daniel. Talagang kailangan mong umalis. Kailangan. Lumingon siya, nagtawa ng mapait. Dahil lang sa maliit na bagay kay nanay, pinapalala mo ito. Narinig ko iyon at para bang may humigpit sa aking puso. Maliit na bagay lamang kaya pala ang lahat ng sakit, ang lahat ng pagkakataong insultuhin, ang lahat ng pagpilit na magtiis sa kanyang mga mata, maliit na bagay lamang ito. Huminga ako ng malalim. Oo, kung tingin mo na maliit na bagay lang ang lahat, lalo akong dapat umalis. Hindi na nagsalita pa si Daniel, tumayo siya ng ilang segundo at lumabas. Isara ang pinto, mahinang tumalab ang kandado ngunit sa loob ko ay para bang may isang bagay na malakas na nagsara. Naupo ako sa kama, binuksan ang mensahe na ipinadala ni Maria pagkatapos. Tiket sa umaga ng Miyerkules, 3 gabi ang akomodasyong babayaran ng kumpanya. Pagkatapos noon ay maaring mayroon silang pangmatagalang apartment. Malinaw ang mga salita, mas malinaw kaysa sa lahat ng aking pinagsisikapang paniwalaan sa kasal na ito sa loob ng 3 taon. Sa unang pagkakataon pagkatapos ng maraming araw, naramdaman kong gusto kong huminga ng malalim. Marahil hindi ko lang gusto ang isang opisyal na lakbay, marahil nagsisimula na akong gustong umalis sa isang lugar na hindi ko tunay na kinabibilangan. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon, ang kapaligiran sa aming bahay ay naging kakaiba. Ang bawat paglabas ko sa kwarto ay parang pumapasok na ako sa bahay na hindi sa akin. Hindi na binanggit ng biyenan ko ng direkta ang pagbibitiw o panganganak sa harapan ko, ngunit nagbago ang kanyang paraan ng pagtingin sa akin. Hindi na ito simpleng pagsuri, parang isang malamig na pag-iingat. Para bang napagtanto niya na hindi na ako kasing bait ng ilang unang araw. Sa hapon ng iyon, habang ina-adjust ko ang plano ng trabaho para ibigay sa katrabaho, bumukas ang pinto ng kwarto. Pumasok ang biyenan ko, hawak ang isang pinggan ng balat na bayabas. Kumain ka na para hindi ka maginit. Tumingin ako pataas. Salamat po, Nay. Inilagay niya ang pinggan ng bayabas sa mesa, hindi agad umupo kundi nakatayo at tumingin sa akin ng ilang segundo. Sinabi ni Daniel na aalis ka sa Cebu para sa trabaho. Oo po. Gaano katagal? Mga 2 linggo po. Bahagya siyang umalo at hinila ang upuan para umupo. Alam ko na hindi lamang siya pumasok para sa ilang tanong na iyon. Ito na. Totoo akong nagsasalita. Huwag kang magalit. Ang bahay ay ganito na ang kalagayan. Hindi magandang umalis ng matagal. Tinignan ko pa rin ang screen ng computer. Natanggap na ang trabaho ko. Mahirap baguhin, Nay. Mahirap man, kailangan mong malinaw na mag-isip. Ang babae na may asawa ay kailangan muna ang pamilya. Kung ganyan ang pag-alis mo, sino ang aking maaasahan? Paano ang pagkain ni Daniel? Nang marinig ko iyon, lumingon ako at tumingin sa kanya. Nandito kayo ni Nay para magpahinga, hindi para ako palitan sa pag-aalaga ng asawa. Nagbago ang kanyang mukha agad. Ibig sabihin mo, nakakaabala kami ng 2 bata. Hindi ko sinabi iyon ngunit iyan ang ibig sabihin mo. Nagtawa siya ng mapait.
Nakatanda na ako. Hindi ko hindi naiintindihan. Buwisit pa rin dito. Natakot kang makialam sa iyong buhay. Ngunit Carla, kung tinutupad mo ang iyong tungkulin, walang makikialam sa iyo. Tumingin akong tuwid sa kanya. Mula sa sandaling iyon, hindi na ako nagnanais pang magpanatili ng malambot na pag-uugali. Ang aking tungkulin ay maging mabuting tao, mabuhay ng maayos kasama ang aking asawa, hindi ang isakripisyo, ang aking trabaho, ang aking buhay, para kaabutang palayawin ng iba. Pinalo niya ang gilid ng upuan. Iba? Ako ang biyenan mo. Oo po. Ngunit ang pagiging biyenan ay hindi nagbibigay ng karapatang magpasya para sa buhay ng iba. Natahimik ang kwarto. Naririnig ko ang ingay ng electric fan sa kisame. Namula ang mukha ng biyenan ko sa galit. Magaling ka na talaga. Kumikita ng kaunti sa trabaho, bukas na ang isipan, at hamakin na ang pamilya ng asawa. Tumayo ako. Hindi ko kailanman hinamak ang sinuman. Ang hinahamak ako mula simula hanggang ngayon ay ikaw. Tumayo rin siya agad. Sabihin mo ulit iyon. Sinabi ko na hindi kayo nararamdamang gumagalang sa akin. Sa labas ng pintuan, may ingay ng mabilis na yapak. Dumating si Daniel nang eksakto nang ang kapaligiran sa kwarto ay parang malapit ng sumabog. Ano ang nangyayari? Mabilis na lumingon ang biyenan ko sa kanyang anak, malakas ang kanyang tinig. Tingnan mo kung paano nakikipag-usap ang asawa mo sa akin. Sinabi niyang walang karapatan ako. Sinabi niyang hindi ako gumagalang sa kanya. Tumingin si Daniel sa akin at pagkatapos sa kanyang ina, naghintay na naman ako. Sa bawat pagkakataon, naghihintay pa rin ako ng isang bagay mula sa kanya. At sa bawat pagkakataon, nalalaman ko na mali ang aking hinihintay na tao. Carla, humingi ka ng paumanhin kay nanay. Para bang narinig ko ng mali. Sinabihan mo akong humingi ng paumanhin. Masama ang iyong pananalita. Mahigpit akong nagkagat ng labi hanggang sa maramdaman ko ang bahagyang kapaitan sa dulo ng aking dila. Itinanong mo ba kung bakit ko sinabi iyon? Ano man ang dahilan, hindi ka pwedeng makipag-usap ng ganyan kay nanay. Nakatayo ang biyenan ko sa kailalim ng hindi nagsasalita pa, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng tagumpay. Sa sandaling iyon, naunawaan ko ang aking lugar sa bahay na ito. Hindi ako kamag-anak. Ako ay isang taong kailangang mag-amot, magtiis, lumayo, at humingi ng paumanhin kahit itinulak na ako sa dingding. Tumingin ako kay Daniel nang matagal at tumango. Sige, marahil ang aking kalmado ang nagpahinto sa kanya. Ngunit humakbang na ako sa kabinet, kinuha ang maleta at inilabas ito. Naputol ang biyenan ko. Ano ang ginagawa mo? Nagpapak. Sinagot ko ng malinaw dahil napagtanto ko. Kung mananatili ako dito ng ilang araw pa, hindi ko na makikilala ang aking sarili. Hinawakan ni Daniel ang aking pulso. Huwag kang gumagawa ng maling bagay. Inalis ko ang aking kamay. Hindi ako gumagawa ng maling bagay. Natapos na akong magtiis. Mantigas niya ang panga. Talagang aalis ka. Papasok sa trabaho. Alam mo na iyon ngunit hindi naman kailangan mag-pack ng maleta ngayon pa. Kailangan. Dahil mula sa sandaling ito, hindi ko na naniniwala na hanggang araw ng pag-alis ko, maaaring mapayapa pa rin akong mananatili sa bahay na ito. Nagpapak ako ng damit sa maleta, bawat galaw ay dahan-dahan, maayos. Nakatayo ang biyenan ko ng ilang segundo bago lumabas. Habang lumalakad ay nagsasalita ng malakas na sapat para marinig ng buong apartment. Tingnan mo ang klase ng babae na kapag hindi gusto ay magtatakbo na lang para saan pa itago iyon. Ang salitang iyon ay pumasok ng tuwid sa aking tainga tulad ng malamig na kutsilyo. Ngunit sa pagkakataong ito kaysa masaktan, mas napaliwanagan ang aking isipan. Nang gabing iyon, hindi ako kumain. Sinakandado ko ang pintuan ng kwarto, naupo sa sahig sa gitna ng mga damit at bukas na maleta. Tahimik na inilipat ang bawat gamit ko sa isang panig. Nag-vibrate ang telepono mensahe ni Maria. Okay ka ba? Matagal kong tiningnan ito bago sumagot. Okay ako. Ngunit pakiramdam ko kailangan ko pang maghanda para sa mas maraming bagay kaysa isang opisyal na biyahe.
Nagliwanag muli ang screen. Kung kailangan pumunta ka rito at ayusin mo muna, huwag mag-urong ng maaga. Naatasan ko ang likuran ko sa dulo ng kama. Ipinatingkayad ko ang aking mga mata. Sa sala, ang telebisyon ay tumatahol pa rin ng pantay. Paminsan-minsan ay tinatawid ng boses ng biyenan ko. Nakasakit ngunit nagtatagumpay ang tono. At si Daniel mula kanina hanggang ngayon ay wala siyang kinatok na pintuan ng kwarto ko. Marahil nag-iisip siya na kung bibigyan lang niya ako ng oras, bukas ay magiging normal na naman ako tulad ng dati. Ngunit nagkamali siya. Mayroong mga babae na napakahusay magtiis, ngunit kapag lumamig na ang kanilang puso, kahit na maglingon likod pa sila, hindi na nila gustong gawin iyon. Kinabukasan, nagising ako ng maaga, halos hindi natulog buong gabi, ngunit kakaiba, ang aking isipan ay mas maliwanag kaysa dati. Kapag tumigil na ang isang tao na umasa sa pag-unawa ng iba, mababa na ang kirot ng paghihintay. Naupo ako sa harap ng salamin at nag-aayos ng buhok. Tinitingnan ang aking mukha sa malamig na liwanag ng umaga. Medyo namaga ang mga mata, namumutla ang mga labi, ngunit kakaiba ang aking tingin, hindi na tulad ng pagkalito ng mga unang araw ng pagdating ng biyenan ko, at wala na rin ang pag-iigting na sinisisubukan pang itago ang lahat para huwag masira. Sa loob ko ngayon ay isang napakalinawin damdamin lamang kailangan umalis. Hinila ko ang maleta mula sa sulok ng kwarto, muling binuksan para suriin ang mga gamit-damit, charger ng telepono, laptop, mga papeles, ilang gamit sa pagpapaganda, isang maliit na notebook na lagi ko namang dinadala sa bawat mahalabang biyahe. Hindi marami ang gamit, ngunit ang bawat inilagay ko sa maleta ay nagbibigay sa akin ng pakiramdam na tahimik akong nire-recollect ang aking sarili matapos ang maraming araw na pagkabago. Nang bukas ko ang pintuan at lumabas, nakaupo na ang biyenan ko sa hapagkainan. Sa harapan niya ay isang baso ng mainit na tsaa, at si Daniel ay nakaupo at nagtatignan sa telepono, pagod ang mukha dahil sa kulang na tulog. Pareho silang tiningnan ang maleta sa aking kamay. Ang biyenan ko ay nagsalita muna. Tunay na aalis. Inilagay ko ang maleta sa dingding at hinila ang upuan para maupo. Opo. Nginunuso niya, matapang talaga. Ang bahay ay maayos na maayos, dahil lang sa ilang salita ay iiwan ng 2 linggo. Tiningnan ko ang mangkok sa harapan ko, ayaw na makipagtalo sa umaga pang ito. Papasok ako dahil sa trabaho. Anong trabahong mas mahalaga sa pamilya? Sa pagkakataong ito, tumingin ako pataas at tumingin ng tuwid sa kanya. Kung talagang tirahan ang pamilya, walang trabahong mas mahalaga kaysa doon. Ngunit kung ang pamilya ang nagpapanat ng tao, minsan ang trabaho ang lugar para huminga. Biglang nagbago ang kanyang mukha. Sino ang nagpapanat sa iyo? Agad na namagitan si Daniel. Nay, tama na. At pagkatapos ay lumingon sa akin, binaba ang kanyang boses. Carla, ganyan ba talaga ang paraan ng iyong pagsasalita? Inilagay ko ang aking kutsara. Paano ang paraan na gusto mo? Tahimik lang ako para mapagalitan pa o humingi ng paumanhin sa pag-abala kay nanay ko. Hindi sumagot si Daniel. Ang paraan ng pag-iwas niya sa aking mga tanong ngayon ay pamilyar na. Huminging buntong hininga ang biyenan ko. Anak ng aking anak ay talagang malas kung napangasawa ang ganitong matigas na babae. Naririnig ko iyon, ngunit hindi na ako nagagalit tulad ng dati. Marahil dahil may desisyon na sa aking loob, ang mga pananalitang iyon ay hindi na sapat para guluhin ako. Dahan-dahan akong lumingon kay Daniel at nagtanong, mayroon ka bang gustong sabihin? Nag-alinlangan siya ng ilang segundo at pagkatapos ay nagsalita ng isang linya lamang, umalis ka kung gusto mong umalis, ngunit huwag mong papalain ang lahat. Natawa ako isang tawa na napakalmado, napakamanipis. Kaya pala sa oras na ito ay pinaniniwalaan niya pa rin na ang problema ay pinapalala ko ang lahat ng bagay at hindi ang mga bagay na itinulak nila sa aking ulo sa loob ng ilang araw. Tumayo ako. Huwag kang mag-alala. Hindi ko palalaguin, umaalis lang ako. Bumalik ako sa kwarto para kunin ang aking bag. Habang lumalabas sa sala, narinig ko ang biyenan ko.
na nagsalita ng mababa ngunit sapat para marinig. Umalis na ay umalis na, hindi na masikip ang bahay. Natigil ang aking mga paa ng isang hakbang lang at pagkatapos ay nagpatuloy na ako papalabas ng pinto. Sinundan ni Daniel sa likod ko ng ilang hakbang para samahan kita pababa. Hindi na kailangan. Carla, hinabol ako ng kanyang boses. Nagmamadali ngayon. Galit ka pa rin ba sa akin? Lumingon ako sa kanya. Ang tanong na iyon ay nagpagod at nagpahalakhak sa akin ng sabay. Hindi ako galit. Hindi galit kaya ganito. Dahil nabigo ako sa iyo. Pagkasalita nito, nakita ko ang kanyang mukha na namangha marahil sa kanyang isipan. Ang nabigo ay mas magaan kaysa sa galit. Hindi niya naiintindihan na para sa isang babae, ang pagkabigo ang siyang pinakamabilis na pumapatay ng pagmamahal. Sabay kaming pumasok sa elevator. Ang espasyo ay maigsi at tahimik na nakakainis. Nakatayo si Daniel sa aking tabi ng ilang beses na gustong magsalita ngunit nagpaatras. Nang bumukas ang pinto sa unang palapag, nagsalita na siya. Mag-text ka sa akin pagdating mo. Hinila ko ang maleta palabas. Oo, kailan ka babalik? Depende sa takbo ng trabaho. Sasamahan kita sa paliparan. Huminto ako at tumingin sa kanya. Hindi na kailangan. Carla, sinabi kong hindi na kailangan. Sumagot ako ng tiyak. Marahil ang katiyakang iyon ang nagpigil sa kanya na hindi na makapagsalita pa. Nakatayo siyang ilang segundo at lumingon pabalik palabas. Mabagal ang pagbaba ng elevator. Nag-iisa akong nakatayo sa malamig na metal na silid. Tinitingnan ang aking sarili na nakarefleksyon sa madilim na pintuan. Sa nakalipas na ilang araw ay umiyak ako, nagalit, nabara, nabigo. Sa sandaling ito ay parang magaan lang, magaan hanggang sa halos walang laman ang pakiramdam. Paglabas sa pintuan ng kondo, nagpadala na si Maria ng mensahe na hinihintay niya ako sa paliparan. Sumakay ako sa sasakyan, isinandal ang ulo sa bintana. Ang lungsod sa maagang umaga ay abala pa rin mga tao at sasakyan na nagtatagpuan, ngunit hindi ko alam kung bakit mas madaling huminga ako dito kaysa sa aking sariling apartment. Sa kumpanya, naghiling ako ng leave ng vacation na sinasamahan ng pagtutulungan sa panlabas na proyekto bilang freelance contributor. Maswerte, natapos lang ang isang malaking kampanya ng aming departamento, hindi masyadong abalang-abala ang trabaho. Tiningnan ako ng aming boss ng ilang beses at nagtanong, okay ka ba? Nginuso akong maayos ang ulo. Opo, okay ako. Hindi siya nagdagdag ng tanong, pinirmahan lang ang papeles at sinabihan ako na mag-ayos ng maayos na handover. Sa bandang tanghali, nagpadala si Maria ng lahat ng impormasyon tungkol sa flight, address ng hotel, pangalan ng supervisor ng proyekto. Sa huling bahagi ng mensahe ay isang maikling pangungusap, pumunta ka muna dito. Ang iba ay pag-isipan natin pagkatapos. Matagal kong tinintingnan ang pangungusap na iyon. Ang iba ay pag-isipan natin pagkatapos. Marahil totoo iyon. May ilang bagay na kapag nasa loob ka ng problema, hindi mo kailanman makikita ng malinaw. Kailangan ko ng kaunting distansya layo mula sa bahay na iyon, mula sa biyenan ko, mula sa paiwas na tingin ni Daniel, mula sa damdamin na nabubuhay ako sa buhay ng iba. Nang hapon na iyon, hindi agad umuwi sa bahay. Nanmanga ng tahimik sa isang kape malapit sa kumpanya habang tinutapos ang handover ng trabaho at nakatingin sa mga taong dumadaan sa likod ng salamin. Hanggang gabi ng matagal, nang sigurado ko nang kumain na ang biyenan ko at nakauwi na rin si Daniel, isinara ko ang aking maleta at bumalik sa apartment. Pagbukas ng pinto, naramdaman ko ang kakaibang kapaligiran. Sa hapagkainan ay may ilang putahe na gusto ko. Ang biyenan ko ay nakaupo sa sofa nang hindi nagsasalita. Si Daniel ay lumabas mula sa kusina, hawak ang isang pinggan ng balat na mansanas. Umuwi ka na? Kain na tayo. Tiningnan ko ang hapagkainan at ang pinggan ng mansanas. Sa aking dibdib ay biglang may kakaibang kutob. Pagkatapos ng mga mapait na araw na iyon, ang biglaang paglambot na ito ay hindi nagpainit sa akin, inalihan lang nito ako ng kaba. Nakatayo ako sa harap ng pinto, ang kamay ko ay nasa hawakan pa ng maleta,
nakatingin sa nagbubulang ulam sa gitna ng sala habang umalab ang aking dibdib bawat tibok. Sa loob ng ilang araw, hindi kailanman sinadya ng biyenan ko ang lutuin ang gusto kong pagkain. At si Daniel, pagkatapos ng pag-aaway ngayong umaga, ay hindi maaring natural na malambot na parang walang nangyari. Ang biglang kabaitan ay hindi mukhang pagmamalasakit, mukhang isang pagsasaayos. Ano ka ba nandoon? Halika at kain na. Lumapit si Daniel, sinubukang makuha ang bag sa aking balikat, bahagya akong lumayo. Hindi pa ako gutom. Lumingon ang biyenan ko mula sa sofa. Sa pagkakataong ito, malambot ang kanyang boses kaysa dati. Malapit ka na ring umalis umupo at kumain kasama ang lahat ng masaya. Narinig ko ang salitang lahat at lumamig ang aking gulugod. Ang mga taong nagpagana sa aking pakiramdam na isa akong estranyo ay nagsasabi sa akin ngayon na umupo at kumain kasama ang lahat. Ang pang-asar ay kasing kapal ng pader. Inilagay ko ang bag sa upuan, hindi na gustong gumawa ng isa pang away bago umalis bukas. Umupo ako sa hapagkainan. Hinila ni Daniel ang upuan para sa akin at naglagay ng isang piraso ng isda sa aking mangkok. Kumain ka na, lutuin ni nanay, na gusto mong putahe. Tumingin ako sa biyenan ko. Ngumiti siya ng mapait ang klase ng ngiti na iniyuyuko lang ang labi, ngunit hindi na umaabot sa mga mata. Kung aalis ka, ayaw na rin naming magpatuloy sa ainis. Hindi ako sumagot. Dahan-dahan akong kumuha ng isda. Kasing normal ang lasa, hindi maalat, hindi matamis, ngunit habang lumalabas sa aking lalamunan ay parang may natigil. Lumabi si Daniel sa tabi ko ng ilang beses, nagkakaroon ng pag-uusap. Sa Cebu, hindi naman masyadong mabigat ang trabaho. Tama, hindi ko pa alam. Ilang bituin ang hotel, hindi ko pa nasusuriing maigi. Maraming kasama, inilagay ko ang mangkok at lumingon sa kanya. Kung mayroon kang itanong ng tuwid. Natigil si Daniel. Tinatanong ko lamang ng normal. Mula kailan ka interesado sa mga bagay na ito? Bumagsak ang kapaligiran sa hapagkainan. Inilagay ng biyenan ko ang kanyang kutsara bago pa siya. Mahinahon ang boses ngunit puno ng implikasyon. Asawa siya mo. Ang pagtanong niya sa asawa niya ay karapat-dapat na gawin. Tumingin ako sa kanya, biglang naunawaan ko na ang pagiging malambot ngayong gabi ay hindi dahil tunay silang gustong magbigay ng kapatawaran. Sinusubukan nila akong dalhin pabalik sa lumang estado. Ang estado kung saan gumagawa ng kaagapayan, nakikinig, nagpapatahimik ng sarili at naniniwala na magiging maayos ang lahat. Ngunit wala na akong ganong estado. Pinunasan ko ang aking bibig at tumayo. Tapos na akong kumain. Kumurot ang biyenan ko. Ilang subo mo lang kumain. Busog na ako. Nang lumingon na ako, tumalab ang kanyang boses sa aking likod. Mahinahon at matalim, tulad ng manipis na kutsilyo. Carla, totoo bang papasok ka sa trabaho o nagagalit ka at tumatakbo? Natigil ang aking paa, dahan-dahan akong lumingon. Papasok po ako, Nay. Natatak. Pagkatapos ng pangungusap na iyon ng biyenan ko, hindi ko na mapigilan ang sarili. Natatakot lang ako na kapag nakita ng ibang tao, masabi nila na ang manugang ng bahay na ito ay walang alam dahil sa maliit na pagtatalo ay umalis na para sa sariling kasiyahan. Mahigpit kong ikinapit ang aking kamay. Ang aking karangalan ay ikaw na ang bahala. Ang karangalan mo ay oo. Ikaw na ang may hawak, ngunit ang mukha ng pamilya ng asawa mo. Sa pagkakataong ito ay namagitan si Daniel. Nay, tama na, ngunit ang pagsalang iyon ay napakahina, napakawalang saysay para ituring na talagang pagtatanggol. Tumingin ako sa kanya. Ano ang palagay mo? Umiwas si Daniel. Sana mapabilis ang iyong trabaho doon at huwag masyadong mag-isip. Natawa ako, eksaktong sagot na katulad niya. Pumunta ako sa kwarto para kunin ang bag. Habang lumalabas sa sala, narinig ko ang biyenan ko na nagsasalita ng mababa ngunit sapat para marinig. Umalis na ay umalis na, hindi na sisiksikin ang bahay. Tumingan ang aking hakbang sa loob ng isang saglit lamang. Pagkatapos ay nagpatuloy na akong lumabas. Labas na ng pintuan, nagsalita si Daniel. Para samahan kita pababa. Hindi ko na siya sagutin.
Naglakad na akong tuwid. Sa gabi, ang biyenan ko ay malinaw pa ring nagsasalita sa sala ngayon ay hindi na nagtatago ng kagandahang loob. Nakita mo na, ganyan siya makipag-usap sa iyo at nagtatanggol ka pa rin. Pagkatapos ay tinig ni Daniel, mababa at pagod. Hayaan mo na siya ng kaunti. Hayaan para masanay. Narinig ko pa ang bawat salita ngunit hindi na ako umupo para marinig pa. Kinabukasan, nagising ako ng maaga. Halos buong gabi ay hindi nakatulog ngunit sa pagkakataong ito, hindi dahil sa pagkabalisa. Nag-iisa akong nagpainit ng kape at naupo sa tabi ng bintana, hinintay ang unti-unting pagliwanag ng langit. 2 araw na lamang bago ang aking flight. Inilista ko ang mga bagay na kailangan kong ayusin bago umalis. Nang bandang tanghali, tahimik na nagtrabaho si Daniel sa sala habang ang biyenan ko ay nasa kwarto. Binuksan ng biyenan ko ang pintuan ng kwarto ko nang walang babala. Nagkukuwento na naman doon si Maria sa iyo? Itinaas ko ang tingin mula sa laptop. Nagtatrabaho po ako. Tahimik na lumabas siya. Ilang minuto ang nakalipas, muling bumalik siya at inilapag sa mesa ang isang pinggan ng sariwang prutas. Kumain ka na. Hindi siya umupo. Nakatayo lang siya at tiningnan ako ng kaunti. Alam ko na may ibang dahilan ang pagpasok niya. Ito na. Mahinahon ang kanyang boses ngunit may bigat sa bawat salita. Ngayon na, talagang aalis ka. Pag-usapan na natin. Lumingon ako mula sa screen. Opo, huminga siya ng malalim. Kung gusto mong talunin ang lahat ng usapin ngayon, ayos lang, ngunit nandito pa rin ang pamilya mo pagbalik mo. Naramdaman ko ang mahinang halong puot at pagod sa aking dibdib. Tumayo ako, lumabas sa kwarto at nagtungo sa sala. Nakaupo doon si Daniel, hawak ang telepono ngunit hindi nagbabasa, naghihintay. Nang makita akong lumabas, itinaas niya ang tingin. Carla. Daniel. Umupo ako sa upuan sa tapat niya. Bukas na ang aking flight. Tumango siya ng marahan. Alam ko, kung kailangan mo ng anumang bagay, hindi ko na kailangan ng anumang bagay doon. Natigil siya. Ibig mo bang sabihin? Tumingin ako sa kanya ng tuwid. Nag-isip ako ng matagal. Sa tingin ko kailangan nating pag-usapan ng maayos ang aming kalagayan pagbalik ko. Matagal siyang nakatindig ng walang imik. Pagkatapos ay nagsalita, mababa at halos hindi marinig. Anong ibig mong sabihin ng kalagayan? Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin, Daniel. Muling tahimik ang sala. Ang boses ng biyenan ko ay narinig mula sa loob ng kwarto, kumakanta ng malakas, para bang walang nangyayari. Napatawa ako ng mapait sa aking isipan. Dumating ang araw ng flight. Nagising ako ng maaga. Inayos ang huling detalye ng aking mga dala. Pagdating sa sala, naabutan ang biyenan ko na nakaupo na sa hapagkainan, hawak ang baso ng mainit na gatas. Tumingin siya sa aking maleta. Nang makita niyang nagbabaon ako ng malalim na hinga, nagsalita siya. Bumabalik ka rin naman. Hindi ko siya sinagot. Inayos ko ang bag sa balikat ko. Lumabas si Daniel mula sa kusina. Kumain ka muna. Hindi na. Mamaya na sa paliparan. Kinuha niya ang susi ng sasakyan. Ihahatid kita. Huwag na. Lumabas na akong walang pagpapaalam. Ang pagmamadaling ihinto niya ay napakahina para makapigil sa akin. Sa taxi papunta sa paliparan, nakatayo akong nag-iisa sa loob ng sasakyan, tiningnan ang lungsod na tumatayo na sa araw. Naramdaman ko ang kalmado sa aking dibdib, hindi ang uri ng kalmado na nagmumula sa kasagutan, kundi ang uri na nagmumula sa pagpapasya. Ang paliparan ay abala. Naghintay si Maria sa may checking counter, 2 tasa ng kape sa mga kamay. Nang makita niya akong lumapit, nginuso siya agad. Payat ka ng husto, ngumiti akong bahagya. Ganun ba? Klaro naman. Kagabi pa sana kita sinundo ngunit baka mahirapan ka. Tinanggap ko ang kape mula sa kanya, ang init ay kumalat sa aking malamig na mga daliri. Salamat, tiningnan niya ang aking mukha ng mabuti. At ang kanyang boses ay naging mas seryoso. May nangyari pa ba sa bahay? Umiling ako. Wala na nang bago, naramdaman ko lang na lalo akong nagiging labis. Huminga siya ng malalim.
Tara na at lumiwanag ang isip mo doon. Kapag abala ka sa trabaho, mas kaunting inaaralan. Tumango ako ngunit alam ko nang mabuti sa aking loob na may ilang bagay na hindi maiwawala sa pamamagitan ng kasipagan lamang. Ang kasipagan ay nagbibigay ng oras para mag-isip ng tama, para mag-ayos, para maging sapat na kalmado, para magpasya. Pagkatapos naming ma-check-in, naupo kami sa waiting area. Hinila ko ang aking telepono at tiningnan. Isang mensahe ni Daniel. Sa paliparan ka na ba? Sumagot ako ng maikli. Oo, ilang sandali ang lumipas at muling nagpadala siya. Mag-ingat ka. Sana maaga kang makauwi pagkatapos ng trabaho. Matagal kong tinintingnan ang mga salitang iyon. Maaga kang makauwi. Noon, ang mga salitang iyon ay nagpapainit ng puso ko, nag-iisip akong may naghihintay sa akin sa bahay. Ngayon, nakakaramdam lamang ako ng kalabuan. Anong bahay ang dapat kong balikan? Hindi na ako sumagot, sumakay na kami sa eroplano, umupo ako sa tabi ng bintana. Nang umalis ang eroplano sa runway, unti-unting lumiliit ang lungsod sa ilalim. Mga gusali, mga daan, mga bubong na sinasalamin ng umaga, nagiging maliliit na kulay sa malayo. Inisandal ko ang ulo sa upuan at ipinatingkayad ang mga mata. Sinabi ko sa aking sarili na 2 linggo lamang ito. Ngunit sa kaibuturan ng aking kalooban, alam ko na ang biyaheng ito ay hindi lamang para sa trabaho. Ito ang unang pagkakataon para makita ng malinaw kung nasaan na ang aming kasal at marahil ito rin ang unang hakbang bago ko mapagpasyahan kung magpapatuloy pa o liliko sa ibang daan. Nang tumawid sa paliparan ng Cebu, sinalubong kami ng init at halimuyak ng dagat na halong ulap. Hinila ko ang maleta sa tabi ni Maria, nakikinig sa kanyang mabilis na pag-uusap tungkol sa proyekto, kliyente at schedule, ngunit ang aking isipan ay naliligaw pa sa ulap na aming nilisan. Isang sasakyan ng kumpanya ang naghintay sa labasan. Ang supervisor ng proyekto ay si Ate Jenny, 5 taon na mas matanda sa akin, mabilis magsalita, matalas ang tingin ngunit hindi malamig. Nang magkita kami, kinalog niya ang aking kamay at agad nagsalita ng tuwid. Narinig ko kay Maria na mahusay kang sumulat. Kailangan namin ng taong marunong gumawa ng trabaho, hindi nang hindi kailangan sa paligid. Medyo maigi ang 2 linggo. Ha, tumango ako. Kaya ko po. Tiningnan niya ako ng 1 segundo at ngumiti. Maganda iyon. At tungkol sa personal na bagay iwan mo sa labas ng hotel. Ang pangungusap na iyon ay eksaktong ang kailangan ko. Isang lugar na walang nagtatanong kung gaano katagal kaming kasal, bakit wala pa kaming anak o bakit umalis sa trabaho ang manugang habang nandoon ang biyenan. Isang lugar na kailangan lamang akong gumawa ng trabaho ng mahusay. Sa unang 3 araw, ang dami ng trabaho ay halos wala akong oras para mag-isip ng marami. Sa umaga ay nagmimiting sa kliyente, nagbibiyahe sa mga lokasyon at sa gabi ay nagko-correct ng content, nagbabago ng script, nagpaplano ng media campaign para sa bagong proyekto. Pagod, ngunit ang uri ng pagod na nagpapakita sa iyo na may halaga ka pa. Walang nagsabing mapait ang aking luto, walang sumusukat kung kumain ako ng tama o hindi, walang humiling sa akin na mag-resign para manganak. Doon, ako ay si Carla lamang, isang taong marunong o hindi marunong gumawa ng trabaho. Sa ikalawang gabi, pagkatapos ng pulong ng grupo, bumalik ako ng mag-isa sa hotel. Binuksan ko ang telepono, isang serye ng mensahe mula kay Daniel. Nakarating ka na ba? Okay ba ang hotel? Kumain ka na? Tawagan mo ako. Mamayang gabi. Binasa ko ang bawat isa. Walang saya, walang galit, pagod lamang. Kung dating araw, agad sana akong tumawag at ikukuwento ang lahat, ano ang ginawa ko, saan ako pumunta, ano ang kinain. Ngayon, sa pagitan ng mga mensaheng iyon at ng imahe ni Daniel na tahimik na nakaupo habang pinag-uusapan siya at ang kanyang ina kung paano tatalimahin ang asawa niya, malaki ang agwat. Isang tanong lamang ang nasagot ko. Okay kami. Abala sa trabaho. Halos kaagad ang kanyang sagot. Iyon ay mabuti. At pagkatapos, tinatanong ka rin ni nanay. Nang makita ko ang mga katagang iyon, natigil ang aking mga daliri sa screen.
Tinatanong ni nanay. Kakaiba ang taong pinaka nagpahirap sa paghinga ko sa loob ng bahay na iyon ay ginagamit ngayon bilang pagpapakita ng pagmamalasakit para maibalik ako sa damdamin ng may pamilyang naghihintay. Isinara ko ang screen at hindi na nag-reply. Sa ika-4 na araw, may kaunting pahinga ang trabaho. Sa hapon, inakay ni Maria sa isang maliit na kape sa isang sikat na eskinita. Sinasabi niyang kailangan naming lumabas sandali at magbago ng kapaligiran. Ang Cebu sa pagtatapos ng hapon ay puno ng gintong araw, ang mga daan ay maliwanag at buhay. Nagpapalipas ng oras ang mga tao, maraming ingay, ngunit hindi ito nakakaasar sa akin. Inangkla ni Maria ang kanyang baba sa kamay at tumingin sa akin. Ilang araw na, nag-iiba ka na ba? Hinalo ko ang baso ng malagkit na inumin at tiningnan ang mga yelong nagtatamaan sa baso. Nag-iiba ngunit habang nag-iiba, mas lalo akong natatakot. Natatakot sa ano? Natatakot na hindi na ako gustong bumalik sa dati. Natahimik si Maria ng ilang sandali. Huwag mo nang pilitin ang sarili mo na bumalik sa dati. Tumango ako ng mapait. Ganun ba kadali? Hindi madali ngunit kahit papaano, nagsimula ka ng tapat sa sarili mo. Hindi ako sumagot. Ang salitang iyon ay sumama sa akin ng pabalik sa hotel. Nang gabing iyon, habang nirerepaso ang isang article na gagawin ko, nagbigay ng notifikasyon ang telepono, may tumingin sa aking story. Isa lamang akong larawan ng tasa ng kape at isang sulok ng kalangitan ng Cebu ang naipost ko. Walang mukha ko, hindi marami ang nanonood. Karamihan ay mga kaibigan. Ngunit sa listahan, nakita ko ang pangalan ng kapatid ni Daniel, si Tiffany. Natigil ako. Bihira siyang makihalubilo sa akin, halos hindi niya ito ginagawa. Pinindot ko ang kanyang profile. May bagong story na naipost siya hindi pa 20 minuto, isang masaganang hapagkainan. Ang biyenan ko ay nakaupo sa gitna, nakangiti ng maliwanag. Si Tiffany ay nakaupo sa kanan niya. Isinulat niya sa ibaba. Masaya ang bahay pagdating ni nanay. Nagbabago agad ang lahat. Lumipat ako sa susunod na larawan, litrato ng sala ng aming apartment. Ang kurtinang ako mismo ang pumili. Ang sofa na ako rin ang nakibahagi sa pagbili. At sa mesa ay may batya ng prutas, mga hopya at mga bag ng bagong pamimili. Sa ikatlong larawan, dumilim ang aking puso. Ang biyenan ko ay nakaupo sa upuan, sa tabi niya si Tiffany, at si Daniel naman ay nakatayo sa likod nila. Lahat sila ay nakangiti, tulad ng isang pamilyang nagkakasama. Sa sulok ng larawan, nakasandal sa dingding ang isang maliit na rosas na maleta. Matagal kong tinintingnan ang larawan. Si Tiffany ay naroroon na pala. Wala silang sinabi sa akin kahit isang salita. Agad akong nagbukas ng chat kay Daniel. Naroroon na si Tiffany sa aming bahay. Halos 10 minuto ang lumipas bago siya sumagot. Oo, dumating siya ngayon. Naghahanap ng trabaho dito, mananatili muna ng ilang araw. Binabasa ko at binabasa pa ang mensahe, naramdaman kong lumamig ang aking mga daliri. Ilang araw pala ito. Anong kwarto? Sino ang nagpasya? Alam na ba niya? Mula kailan pa niya alam? Maraming tanong ang sabay-sabay na pumasok sa aking isipan, ngunit sa huli ay iisa lamang ang aking naitype. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Sa pagkakataong ito, mas mabilis siyang sumagot. Plano ko sanang sabihin mamaya, naisip ko ngang abala ka pa. Natawa ako ng malakas sa loob ng walang tao sa kwarto ng hotel. Maingay ang tawa, kakaiba pati sa akin. Para sa kanya, ganoon ang pagpapabatid, katulad ng pagpapabatid niya nang pumunta ang kanyang ina, tulad ng kanyang pangako na makikipag-usap sa kanyang ina pagkatapos ng aking pag-alis, tulad ng lahat ng desisyon sa aming tahanan na ginagawa ng una at ako ang huling nakakaalam. Nag-vibrate muli ang telepono. Carla, sandali lang iyon, huwag nang mag-isip ng labis. Tumayo ako at pumunta sa balkonahe ng hotel. Ang lungsod sa ilalim ay nagliliwanag pa rin, ang mga ilaw ay nag-aapaw, ang hangin sa gabi ay mainit at mabigat, dala ang amoy ng aspalto at karagatan. Nakapatong ang aking mga kamay sa barandilya,
Biglang naalala ko ang araw na dumating ang biyenan ko sa aming bahay, huminto sa gitna ng sala, tumingin sa paligid at sinabi, "Anong bahay ito?" Malamig na parang kuwartelyo. Noon ay nakaramdam ako lamang ng tampo. Ngayon, nang pag-isipan ko ulit, naunawaan ko na marahil sa kanyang mga mata, hindi iyon kailanman ang aking bahay. Ito ay isang lugar lamang na balak niyang pumasok at ayusin ayon sa gusto niya. Bumalik ako sa loob, naupo sa dulo ng kama, nag-vibrate muli ang telepono. Si Maria ito, "May oras ka ba mamayang gabi? Kumain tayo." Nagreplika ako, "Oo, ngunit may gusto akong sabihin." Mabilis ang kanyang sagot, "Mas magaling iyon. Labas na tayo." Kinabukasan, sumabak na naman agad sa trabaho para mapigil ang aking isipan na bumalik sa apartment sa Maynila. Ipinagawa sa akin ni Ate Jenny ang buong bahagi ng content para sa isang serye ng hotel na may deadline sa araw ding iyon. Mula umaga hanggang hapon ay nanatili akong nakaupo sa harap ng laptop, umangat lang ng mangdala ng kape ang isang empleyado, pagod ngunit hindi walang laman. Maingay ang isipan, ngunit hindi sinasagot ng mga tanong na walang kasagutan. Nang magsimula kaming kumain ni Maria sa isang maliit na kainan sa gilid ng daan, alam niya na agad na may nangyari sa pagkakatingin lang sa aking mukha. Si Daniel ba? Kinuwento ko ang lahat mula sa pagdating ni Tiffany sa apartment hanggang sa paraan ng pagpapaalam ni Daniel sa isang makupad na mensahe. Pagkatapos naming marinig ang lahat, inilagay ni Maria ang kanyang kutsara at matagal akong tinignan. "Carla, nakikita mo ba ang nangyayari?" Natawa akong mapait. Nakikita ko ang aming tahanan ay unti-unting nagiging tahanan ng kanyang pamilya. Hindi iyon. Umiling si Maria. Ibig kong sabihin, unti-unting pinoprotektahan ng iyong asawa ang kanyang pamilya habang pinapalayo kanya at pinapayagan pa niya ito. Yumukong mababa sa mangkok ng asam na sabaw sa harapan ko. Ang usok ay umaakyat at naabot ang aking mga mata. Alam ko, ngunit ano ang gagawin ko? Nanatiling tahimik si Maria. Iyon ang tanong na paulit-ulit na tumatanong sa aking isipan. Anong gagawin ko? Babalik ba sa Maynila at magpapatuloy sa pakikisamahan sa biyenan at kapatid ni Daniel sa 2 kwartong apartment? Magpapatuloy ba sa pakikinig ng mga pahiwatig tungkol sa pagbubuntis, pagbibitiw sa trabaho, pagiging mabuting manugang ayon sa gusto nila? Magpapatuloy ba sa paghihintay kay Daniel na panig sa akin at mabibigo muli? O hihinto na? Sa salitang iyon tigil tumigas ang aking dibdib. Diborsyo. Napakabigat na salita para sa isang taong naniniwala na mabubuhay kasama ang isang tao hanggang katapusan. Marahil, ngayon ko lang naramdaman ang katumpakan ng salitang iyon. Dahan-dahan akong nagsalita. Hindi ko pa alam ngunit nagsisimula na akong maramdaman na hindi na ako makakabalik sa dati. Hindi agad sumagot si Maria. Naglagay siya ng isda sa aking pingan at ang kanyang boses ay naging malambot. Ang hindi bumabalik sa dati ay hindi nangangahulugang mali. Sa gabing iyon, pagkatapos naming kumain at bumalik sa hotel, isang video call ang dumating mula kay Daniel. Matagal kong tinitingnan ang kumikislap na screen bago ko sinagot. Lumabas ang kanyang mukha, sa likod niya ay ang sala ng aming apartment. Hindi na ito ang aming apartment o mas tumpak. Iyon ang lugar na noon ay naniniwala akong sarili ko. "Ano ang ginagawa mo?" Kakagaling ko. Nakatitig si Daniel sa screen ng matagal. "Payat ka na." Hindi ako sumagot. Nag-alinlangan siya sandali bago nagsalita. "Mainit ang pakiramdam kay Tiffany rito. Paunahin mo ako." Bahagya akong natawa. "Huwag kang ganyan, Carla. Paano ko dapat sasabihin? Ikaw ang asawa ko, ngunit ang bawat mahahalagang bagay sa bahay na iyon, ako ang huling nakakaalam." Nanigas si Daniel. Matagal bago siya muling nagsalita. "Alam kong galit ka. Pagbalik mo, pag-usapan natin." "Pag-usapan natin?" Naputol ko siya. "Pag-usapan para sa ano?" "Para sabihin na matanda na si nanay kaya kailangan ko magtiis, na nahihirapan ang kapatid mo kaya kailangan ko maunawaan, o na ikaw lang ang kailangang magsakripisyo habang walang nagbabago sa lahat ng kasama mo."
Kumurot si Daniel. Sobra ka na, Carla. Narinig ko ang salitang iyon at biglang lumamig ang loob ko. Sobra. Ako ang taong pinalabas sa lahat ng desisyon, ang tinatawag na sobra. Dahan-dahan akong tumango. Marahil nga, at muling tumahimik si Daniel. Pagod na ako, Daniel. Matulog na ako. Pinutol ko ang tawag bago pa niya masabi ang kahit ano. Nanatiling tahimik ang kwarto. Naupo akong walang galaw ng ilang oras bago ko binuksan ang laptop at nagsimulang tumingin sa proseso ng diborsyo at paghahati ng ari-arian, mga papeles na kailangang ihanda. Nagbasa akong mabuti, isinulat ang bawat detalye sa aking maliit na notebook. Habang lumalapad ang aking mga tala, lumingap ang aking isipan, tulad ng sa isang makapal na ulap. May landas na biglang lumabas. Hindi madaling daanan ngunit malinaw na makikita ito ang daan palabas. Kinabukasan, humingi ako kay Ate Jenny ng kalahating araw para pumunta sa isang apartment. Ang una kong pinuntahan ay nasa Quezon, maliit ngunit maliwanag, may balkonahe na sapat para sa ilang palayok ng halaman. Ang may-ari ay isang babaeng halos 40 taon, mabilis magsalita at tapat. Tumayo ako sa gitna ng walang laman ngunit maliwanag na kwarto. Nakatingin sa liwanag ng araw na tumatalab sa bintana, biglang may nanginig sa aking dibdib na kakaibang ritmo. Isang lugar na hindi masyadong maluwang ngunit tahimik, walang nagsasabing mapait ang aking luto, walang nagtatanong kung kailan kami magkakaanak, walang nagdadala ng ibang babae sa aming hapagkainan. Tinanong ko ang presyo ng upa, deposito at petsa ng paglipat. Malinaw na sumagot ang may-ari sa bawat tanong. Tumango ako at sinabi na sasagot ako sa loob ng 2 araw. Paglabas sa apartment, tinitingnan ko ang asul na kalangitan ng Cebu na nakasilid sa araw, naramdaman sa aking dibdib ang isang bagay na gumaan. Sa hapon, nang bumalik sa kumpanya, inakay ni Maria sa isang sulok si Daniel. Tumawag sa akin si Daniel kagabi. Natigil ako. Para sa ano? Tinanong kung nasaan ka. Kung okay ka, tinanong kung may nag-impluwensiya sa iyo kaya gusto mong magdiborsyo. Narinig ko iyon at natawa na lang. Anong sinabi mo? Sinabi ko na walang nag-impluwensiya siya at ang kanyang pamilya mismo ang nagtulak sa iyo hanggang doon. Tumingin ako kay Maria, bumabanat ang lalamunan ko. Salamat, kumaway siya. Wala iyon. Sinabi ko lang ang katotohanan. Nang gabi, hindi agad bumalik sa hotel, naupo muna sa isang kape sa ilalim ng gusali. Mahinahon ang musika, mabango ang kape, mainit ang ilaw na pumulang nagbibigay ng ginhawa sa aking isipan. Binuksan ko ang telepono at nakita ang maraming mensahe ni Daniel. Huwag mong patigasin ang sarili mo, alam kong nasasaktan ka, ngunit ang diborsyo ay hindi solusyon. Sasabihin ko sa nanay na umuwi at si Tiffany ay maaaring lumipat na rin. Binasa ko ang bawat linya, nang dahan-dahan ang mga daliri ko ay nanatiling walang galaw sa ibabaw ng screen. Kung 2 linggo na lamang ang nakalipas, marahil ang mga salitang iyon ay nagpapainit ng puso ko. Ngayon, nakararamdaman lamang ako ng isang ibang uri ng kirot-kirot dahil lahat ng mga bagay ay maaaring nagbago, ngunit noong kailangan ko pa ang pagbabago, hindi niya ito ginawa para sa akin. Kailangan pang marinig ang salitang diborsyo para siya mangibabaw. Para bang hindi ako karapat-dapat na protektahan, karapat-dapat lamang akong panatilihin kapag malapit na siyang mawala. Isang tanong lang ang inipadala ko, nahuli na. Isinara ko ang telepono, umupo ng tahimik habang tinitingnan ang mga sasakyan sa labas. Isang rider ang huminto para bumili ng kape. Isang mag-asawang dumaan na nagtatawanan, isang matandang nagbebenta ng loteriya sa gilid ng puno. Ang lungsod ay nagpapatuloy na parang walang kaugnayan sa aking kirot at iyon mismo ang nagbigay sa akin ng kapayapaan. Nang gabing iyon, nagdeposit na ako para sa apartment. Pagkatapos matanggap ang kumpirmasyon, nakaupo akong tahimik sa harap ng screen ng telepono. Ang bilang na nabawas sa aking account ay hindi naging sanhi ng panginginig, naging sanhi ito ng kalinawan. Sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, naramdaman ko na hawak ko na muli ang kontrol sa aking sariling buhay.
Hindi na pangarap lamang. Ito na. Kinabukasan ng umaga, nagising ako ng maaga kaysa karaniwan, nagluto ng kape at naupo sa tabi ng bintana habang unti-unting nagliliwanag ang langit, 2 araw na lamang at matatapos ang proyekto. Inilista ko ang mga bagay na gagawin pagkabalik sa Maynila, kunin ang personal na mga papeles, bawiin ang aking bahagi ng pinagsama-samang ipon, mag-resign ng opisyal, kunin ang mga piling gamit at pagkatapos pag-usapan ang diborsyo kay Daniel. Nang natipak ko ang huling detalye sa listahan, natigil ang aking kamay. Naglakas loob na akong tawagin ito sa tawag nito, diborsyo. Hindi na iniiwasan pa, hindi na sinusubukang kumbinsihin ang sarili na kailangan lang ng paghihiwalay para malambot ang lahat. May ilang bagay na habang lumalayo ka, lalo mo itong nakikita ng malinaw at kapag malinaw na ang lahat, hindi ka na makakabalik. Sa tanghali, tinawag ako ni Ate Jenny sa kanyang kwarto. Carla, direkta na akong magsasalita, gusto mo bang dito na manatili at magtrabaho ng permanente? Tumingin akong pataas sa kanya. Dito po? Oo, kulang kami ng taong maaasahan para pangasiwain ang long-form content. Maraming magandang salita si Maria tungkol sa iyo at sa mga araw na nagtatrabaho ka rito, nakita ko rin kung plano mong magbago ng kapaligiran, nakareserba ako ng pwesto para sa iyo. Napatigil ako. Ang alok na iyon ay dumating ng eksakto sa sandali na nakatayo ako sa pinakamalaking puwang ng aking buhay. Noon, kung mayroon mang nag-alok ng ganito, agad sana akong tumanggi dahil sa Maynila ay may bahay, may asawa, may buhay na alam ko na. Ngayon, ang 3 bagay na iyon ay pawang nangangatog na. Mahinahon akong nagtanong kung kailangan ko ng oras para mag-isip po. Tumango si Ate Jenny, mag-isip ka ngunit huwag sobrang tagal, may ilang pagkakataon na hindi na bumabalik. Pagkatapos ng trabaho, naglakad ako ng mag-isa sa tabi ng ilog malapit sa apartment. Ang langit ng Cebu sa paglubog ng araw ay mapula. Ang araw ay nagbubuhos ng liwanag sa tubig na nagpapagana ng matitingkad na dilaw. Mabilis ang mga tao, maingay ang mga sasakyan, ang musika mula sa mga tindahan sa gilid ng daan ay nagkakaisa sa isang mabilis ngunit hindi nakakaabala na ritmo. Naisip ko marahil kung dito na talaga manatili, hindi naman masama. Isang lungsod na sapat kalayuan para walang makiabang sa iyong buhay at magtanong ng bakit ka hindi pa nagbubuntis, isang bagong trabaho, isang bagong bahay, isang bagong pamumuhay na hindi kailangan mong hulaan ang mukha ng iba para mabuhay. Sa pag-iisip na iyon, malakas ang pagtibok ng aking puso. Nang gabing iyon, habang tinitingnan ang ilang apartment para paupahan, tumawag si Maria at nagpunta sa aking kwarto. Halika at makita mo ito. Lumabas ako, nakaupo siya ng cross kamay sa sofa. Ang telepono ay nakalagay sa harapan niya, ang mukha niya ay seryoso. Ano nangyari? Tingnan mo mismo. Ibinigay niya ang telepono profile ni Tiffany. Isang story na napost kalahating oras na ang nakalipas. Maraming pagkain sa hapagkainan. Ang biyenan ko ay nakaupo sa gitna, nakangiti ng masaya. Si Tiffany ay nakaupo sa kanan. Sa kaliwa ay isang babaeng hindi ko kilala, suot ang puting damit, mahaba ang buhok, masayang nakangiti. Si Daniel ay nakaharap sa kabilang panig, nakiling ang anggulo ng litrato, ngunit nakilala ko siya. Ang linya ng caption ay nagpalamig ng aking mga kamay. Masaya ang lahat sa hapagkainan. Si Ate Nicole sa personal ay mas maganda kaysa sa larawan. Lumipat ako sa susunod na larawan, si Nicole na nakatayo sa kusina. Ang biyenan ko ay ngumingiti at nagsasabi ng isang bagay sa kanya. Isinulat ni Tiffany. Bihasa talaga. Pinuri ni nanay ng paulit-ulit. Wala na akong naramdaman pa, isang nakakalipas, nakawalang laman lamang na lumaganap mula sa aking dibdib patungo sa buong katawan. Sino si Nicole? Nagtanong ako. Kakaiba ang tunog ng aking sariling boses sa akin. Umiling si Maria. Hindi ko alam, ngunit sa palagay ko kailangan mong malaman ito. Ibinabalik ko ang telepono sa kanya, naupo sa upuan. Tuyo ang lalamunan ko. Hindi ako umiyak, hindi rin ako nagalit tulad ng inaakala ko. Natawa lang ako. Napatawa
dahil palagi pa pala akong naghihintay sa araw na makipag-usap si Daniel ng malinaw pagbalik ko. Habang nandoon ako nagtatrabaho, kalmado akong nagpapanatili ng pag-asa na marahil hindi pa ganoon kasama ang lahat doon sa labas ay inareglo na nila ang lahat at isang ibang babae ang inimbitahan sa aming hapagkainan. Maria. Tumingin siya sa akin. Oo, kung gusto mo, pwedeng magpahanap pa ang kakilala ko. Nanatiling tahimik ako ng matagal at pagkatapos ay nagsalita. Hindi na kailangan pang maghanap pa. Ngunit baka bahagya akong natawa ang tawa ay manipis at pagod. Baka sila ay kumain lang dahil sa okasyon. Baka ang biyenan ko ay hindi sinadya na gusto si Nicole. Baka si Daniel ay walang kasalanan dahil tahimik siya tulad ng dati. Wala nang sinabi si Maria. Inisandal ko ang aking likod sa upuan, tiningnan ang puting kisame sa itaas, at sa aking isipan ay maliwanag ang salita ng biyenan ko noong nakaraang linggo. Ang anak ko ay talagang malas kung napangasawa ang ganitong matigas na babae. Kaya pala, hindi siya nag-aaksaya ng oras sa pag-aaral ng manugang na gusto niya matagal na siyang may inihanda. Nag-vibrate ang aking telepono nang eksakto sa sandaling iyon mensahe ni Daniel. Abala ngayon, kaya nahuli ang mensahe ko. Kumain ka na ba? Nakatingin ako sa mensahe. Ang lalaking kumain sa hapagkainan kasama si Nicole ay nagpadala sa akin ng isang mensahe na para bang walang nangyari. Walang paliwanag, walang sinabi kung sino si Nicole. Binuksan ko ang chat, nag-type ng isang pangungusap at binura. Nag-type ulit at binura muli. Sa huli ay 4 na salita lamang ang napadala ko. Kumain na ako. Halos kaagad ang sagot niya. Mabuti. Matulog ka na. Inilagay ko ang telepono sa mesa at tumingan si Maria. Nagpasya na ako. Tungkol sa ano? Huminga ako ng malalim at malinaw na bawat salita. Kung buhay pa rin ang alok ni Ate Jenny, gusto ko nang manatili sa Cebu. Tiningnan ni Maria ako nang matagal bago siya dahan-dahang tumango. Nandito ako kasama mo. Hindi ako umiyak. Kakaiba sa sandaling naunawaan ko na mawawala ang isang kasal, hindi ako umiyak. Siguro dahil ang luha ay para sa panahon ng pag-asa. Kapag nakita na ng tao ang katotohanan, ang natitirang bagay ay isang malalim na kalamigan at ang kalinawan. Alam ko na mula ng gabing iyon, isang pintuan sa aking kalooban ay nagsara na ng tuluyan. Kinabukasan, dumating ako sa kumpanya ng maaga kaysa lahat. Halos buong gabi ay hindi natulog, ngunit sa pagkakataong ito ay hindi dahil sa takot. Tahimik lamang akong nahiga. Tiningnan ang ilaw sa labas ng bintana na sumasalamin sa kisame at nagtanong sa sarili kung ano pa ang hinihintay ko. Si Daniel ba ang magsasalita? Ang biyenan ko ba ay magbabago ng ugali? Si Tiffany ba ay biglang magkakaroon ng paggalang sa akin? Hindi ang mga iyon ay absurdo pang isipin. Pumasok ako sa opisina, inilagay ang bag sa mesa at nagpunta ng tuwid kay Ate Jenny. Tumingin siya mula sa laptop. Nagpasya ka na? Tumango ako. Kung bukas pa rin ang alok, gusto ko nang manatili. Tiningnan niya ako ng ilang segundo, parang sinisigurado niyang hindi ito desisyon ng pag-aapoy ng damdamin. Pagkatapos ay tumango siya ng maikli at malinaw. Mabuti iyon. Pagkatapos ng proyektong ito sa katapusan ng linggo, dumating ka sa opisina sa susunod na Lunes para pirmahan ang kasunduan para sa probationary period. Tungkol sa tirahan, ipapadala ng HR ang ilang listahan ng apartment na angkop para mapamili mo. Nagpasalamat ako, naramdaman kong bahagya ang pagyanig ng dulo ng aking mga daliri. Hindi ito takot, ito ang pakiramdam ng isang taong sa unang pagkakataon matapos ang matagal ay hawak muli ang sariling puwang para mamuhay ayon sa sariling kagustuhan. Bumalik sa mesa, binuksan ang personal na plano, inayos ang bawat detalye. Ang aking personal na ipon ay sapat para sa ilang buwan. Kung permanente nang lilipat sa Cebu, kailangan ko ng tirahan, kailangan ayusin ang trabaho sa Maynila at pagkatapos ayusin ang kasal. Natigil ang aking kamay sa huling 2 salita. Ayusin ang kasal. Doon, sa wakas, naglakas loob na akong tawagin ito sa tawag nito.
Wala nang pag-iwas, wala nang kumpirmasyon sa sarili na kailangan lang ng paghihiwalay at magiging maayos ang lahat. May ilang bagay na habang lumalayo ka, lalo kang nagsisimulang makita ng malinaw at kapag ganoon na ang kalinawan, hindi mo na kayang bumalik. Nang tanghali, inakay ni Maria sa labas para kumain. Nang makita niya ang aking mukha, ay alam na agad niya na may kaibahan. Ngayon ay ibang mukha mo. Ganun ba? Mas kalmado. Yung uri ng kalmado na nakakatakot. Natawa akong bahagya. Siguro dahil sobrang pagod na ako, kaya hindi na ako makapaglipanik. Nanatiling tahimik siya sandali at pagkatapos ay nagtanong, "Sabi mo kay Daniel na, hindi pa. Kailan sasabihin?" Dahan-dahan akong kumuha ng kutsara at hinalo ang sabaw nang hindi ko makain. Kapag naaayos ko na lahat, ibig ko sabihin, ang diborsiyo. Tumingin ako kay Maria. Siya ay hindi umilag sa aking tingin. Sa huli ay tumango ako. Oo, nang masabi sa labas, hindi pala mahirap tulad ng inisip ko. Masakit. Oo, ngunit malinaw. At kapag malinaw na ang isang sakit, alam na ng tao kung paano lalakad ng lampas pa rito. Nang gabing iyon, pagka-uwi sa hotel, isang video call mula kay Daniel ang dumating. Matapos ang matagal na panonood sa kumikislap na screen, sinagot ko. Lumabas ang kanyang mukha sa sala ng aming apartment, hindi na ito ang aming sala sa aking pakiramdam. Ano ang ginagawa mo? Kakagaling ko. Nakatitig si Daniel sa screen ng matagal. Payat ka na. Hindi ako sumagot. Nag-alinlangan siya sandali at pagkatapos nagsalita. Mainit ang pakiramdam ni Tiffany rito. Nais ko sanang paunahin ka. Bahagya akong natawa sa sarili ko. Hinihingi mo ba ang pahintulot ko o inaaalam mo lamang sa akin? Carla, huwag ka na ganyan. Paano ako dapat mag-react? Ikaw ang aking asawa, ngunit sa bawat mahalagang bagay sa bahay na iyon, lagi akong huling nalalaman. Nanigas si Daniel. Matagal bago siya muling nagsalita. Alam kong galit ka, pagbalik mo, pag-usapan natin. Naputol ko siya. Pag-usapan para sa ano? Para sabihin na matanda na si nanay kaya kailangan ko magtiis, na nahihirapan si Tiffany kaya dapat maunawaan ko. O na ikaw lang ang kailangang magsakripisyo habang walang nagbabago sa pamilya mo? Kumurot si Daniel. Sobra ka na. Carla, narinig ko ang salitang iyon at biglang lumamig ang loob ko. Dahan-dahan akong tumango. Marahil, pagod na ako, Daniel. Matulog na ako. Pinutol ko ang tawag bago pa niya masabi ang kahit ano. Nanatiling tahimik ang kwarto. Umupo akong walang galaw ng ilang minuto bago ko binuksan ang laptop at naghanap ng mga detalye ng proseso ng legal separation at annulment. Nagbasa akong mabuti. Isinulat sa notebook ang bawat hakbang. Habang lumalawak ang aking mga tala, lumingap ang aking isipan parang sa gitna ng makapal na ulap, may isang landas na dahan-dahang lumitaw. Hindi madaling daanan ngunit malinaw ito ang daan palabas. Kinabukasan, humingi ako kay Ate Jenny ng kalahating araw para tingnan muli ang apartment na nauna ko nang nakita. Iniabot na ng may-ari ang susi ng maaga dahil katatapos lang nilang linisin ang kwarto. Pumasok ako amoy bagong pintura na halong init ng araw na tumatawid sa bukas na bintana. Maliit ang balkonahe, ngunit may tanaw sa isang daan na puno ng mga puno ng nara at isang tindahan ng tinapay na laging maraming pila. Ang sala ay sapat para sa isang maliit na sofa at mababang istante ng libro. Ang kwarto ay sapat para sa isang kama, isang wardrobe at isang writing desk na nakadikit sa bintana. Tumayo si Maria sa pintuan, tiningnan ang paligid at sumipol ng dahan-dahan. Maliit ngunit maganda. Lumabas ako sa balkonahe, tiningnan ang gintong araw na tumatampal sa daan. Mainit ang hangin ngunit komportable. Wala kong maisip na dahilan kung bakit hindi ko ito magagustuhan. Oo, bahagya akong sumagot. Dito, may karapatang isara ko ang pinto at mamuhay ayon sa gusto ko. Pumunta si Maria sa tabi ko. Natanggap mo na pala ang desisyon. Tumango ako. Oo, babalik muna ako sa Maynila para ayusin ang lahat at pagkatapos ay dito na manatili. Nanatiling tahimik siya sandali at pagkatapos ay nagtanong,
Kailangan ko bang sumabay sa Maynila? Natawa ako. Wag, hindi na hanggang doon ang kailangan. Lumingon siya sa akin, bihirang ganito kaseryoso ang kanyang mukha. Kung sa pagtatalo ng diborsyo ay yumuko si Daniel, umiyak, mangako magbabago ka ba ng isipan? Isinandal ko ang aking siko sa barandilya. Tiningnan ang mga sasakyan na nagsisimula ng mag-usap-usap sa daan habang naglalaban ang araw at gabi. Hindi ko alam, binago ko ang sagot ko sa aking sarili. Hindi sa palagay ko, hindi na. Wala na siyang idinagdag. Marahil alam niya na para sa isang babaeng nagpasya nang umalis, ang magpatigil sa kanya ay hindi luha o pangako kundi totoong pagbabago. At iyon, hindi kailanman nagawa ni Daniel kahit ilang beses na akong nasaktan. Nang gabi, habang iniipon ang gamit sa hotel, isang tasa ng kape ang naipon at isang sulyap sa bawat sulok ng kwarto. Ang ilang damit na nakabitin, mga gamit sa banyo na nakalagay sa shelf, mga dokumento sa mesa. Inayos ko ang bawat isa ng tahimik at maayos. Nang buksan ang maliit na bulsa ng maleta, natuklasan ko ang isang lumang litrato na nakasiksik sa loob. Litrato namin ni Daniel sa Baguio, ilang buwan pa lamang matapos kaming ikasal. Umuulan. Kami ay napapailalim sa isang payong, pareho kaming ngumingiti nang walang pangungulila sa mundo. Matagal ko itong tinitingnan, kaya pala noong panahong iyon ay lubos akong naniniwala sa aming kaligayahan. Hindi ko pinunit. Wala rin akong iniiyak. Tahimik ko lamang itong inilagay muli sa mesa at isinara ang bulsa. Isang oras ang lumipas. Nag-vibrate ang telepono. Ang biyenan ko pala, hindi ko sinagot. 3 sunod-sunod ang tawag niya. Sa ika-4, isinara ko na ang telepono. Wala na akong dapat sabihin sa kanya. Lahat ng dapat sabihin na ipasabi na, at sa mga taong gustong marinig ang gusto nila lamang, ang katahimikan ay minsan ang tanging paraan para mapanatili ang kaunting kapayapaan para sa iyong sarili. Nang gabing iyon, nakatulog ng mahimbing. Kinabukasan, dumating si Daniel ng hating gabi, tawag sa telepono. Matagal kong tinitingnan ang kumikislap na screen at pagkatapos ay sinagot, "Carla, ano ang sinabi mo sa nanay ko?" Mabilis ang kanyang boses, may kasamang hindi pagkagusto. Sinabi ko lang ang katotohanan. Anong katotohanan? Na nagpataas ng blood pressure niya. Bahagya akong natawa ng malamig. Tunay na nagmamalasakit ka sa iyong ina. Carla, kung may gusto kang sabihin, sabihin mo sa akin. Huwag mong abalahin si nanay. Narinig ko ang pangungusap na iyon at nanigas ang aking dibdib, hindi sa galit kundi sa pagod. Abalahin si nanay, dahan-dahang nagtanong. At si nanay na abala sa aking pamumuhay, sa aking kasal, sa aking trabaho, iyon ay hindi pag-abala. Natahimik si Daniel. Muli katahimikan. Isinandal ko ang aking likod sa unan. Tiningnan ang kisame. Daniel, kapag bumalik na ako, pag-usapan natin ang diborsiyo. Ganap na tahimik ang kabilang linya. Narinig ko ang mabigat na paghinga niya, pabago-bago, tulad ng isang taong bigla ang tinamaan ng malakas sa dibdib. Carla, huwag mong sabihin ang ganyan. Kung mainit pa ang ulo mo, ipinatingkayad ko ang mga mata. Hindi ko mainit ang ulo. Malamig na ako. Muli pang matagal na katahimikan. At pagkatapos ay dahan-dahang binalaan niya ang boses para bang sinusubukang hawakan ang lahat gamit ang kaunting kalambot na naantala. Tinatanggap ko na hindi ako naging perpekto, ngunit hindi pa tayo dapat magdiborsiyo. Hindi pa hanggang doon ang problema. Sumungaw ang ilaw sa labas ng bintana, ang mga ilaw ng lungsod na sumasalamin sa kisame ng aking kwarto. Nag-alinlangan siya ng ilang segundo bago nagsalita. Pagbibigyan mo ba ako ng oras? Mayroon kang 3 taon na, Daniel. Pagkatapos ng 3 taon, ang hihingi mo pa ay oras. Naputol ko siya. Hindi ako interesado sa pakikinig ng mga pangungusap na katulad ng bigyan mo pa ng pagkakataon, hintayin mo pa, pag-usapan pa na natin pagbalik mo. Napakaraming beses na akong narinig ng mga iyon, at sa bawat pagdinig, lalong lumaho ang aming kasal. Ngayon ay tapos na ako. Matapos ang tawag, naupo akong tahimik ng matagal
at pagkatapos ay binuksan ang laptop, nagsimulang maghanap ng detalyado tungkol sa proseso ng annulment, paghahati ng ari-arian, legal residence, mga dokumento. Nagbasa ng mabuti at isinulat ang bawat detalye sa maliit na notebook na dala ko. Habang lumalawak ang aking mga tala, lumingap din ang aking isipan. Sa gitna ng makapal na ulap, may isang daan na lumabas ng malinaw. Hindi madaling daanan ngunit ito ang daan palabas. Kinabukasan umaga, humingi ako kay Ate Jenny ng 1 oras para opisyal na pirmahan ang kasunduan para sa trabaho. Pagkatapos, bumalik sa mesa at inayos ang personal na listahan. Ang personal na ipon ko ay sapat para sa ilang buwan. Kung permanente nang manatili sa Cebu, kailangan ng tirahan, kailangan ng maayos na pagtatapos ng trabaho sa Maynila at pagkatapos ang legal na proseso. Nang tanghali, inakay ni Maria palabas para kumain. Habang bumubukas ng hopya, tumingin siya sa akin. Si Daniel, nagsabi ka na ba sa kanya? Hindi pa. Kailan? Pagbalik ko na. Nanatiling tahimik siya sandali bago nagtanong. Kung yumuko siya, mangako. Umiyak magbabago ka ba? Hinawakan ko ang kutsara at hinalo ang sabaw ngunit hindi kumain. Tuminingnan ko si Maria, siya ay hindi umilag sa aking tingin. Sa huli ay tumango ako. Kapag nasabi sa labas, hindi pala ganun kahirap sa inisip ko. Masakit ngunit malinaw. At kapag malinaw na ang isang sakit, alam na ng tao kung paano hahakbang ng lampas. Nang gabing iyon, bumalik sa hotel at nagpack na ng mga gamit. Sa Linggo katapusan na ng proyekto at Lunes ay uuwi na ako sa Maynila. Kinabukasan ay dumating ang flight para iuwi kami ng kumpanya. Nang lumipad mula sa paliparan ng Cebu, binaluktot ng ulap ang bintana at nakita ko muli ang kabayo ng mga ilaw ng lungsod habang lumalayo ang eroplano. Dumating kami sa Maynila sa bandang hating gabi, umuulan. Nang malakas nang binagsak kami ng kotse. Mga ilaw sa daan ang nagtatakbuhan sa likuran ng lumalagaslas na ulan, parang isang lumang alaala. Inakay ni Maria sa labasan si Daniel. Nakatayo siya malapit sa ikapitong haligi, nakasuot ang asul na polo shirt na noon ay ako pa ang bumili. Ang telepono ay nasa kamay, mukhang payat na. Nang makita niya ako, humakbang siyang mabilis. Carla, huminto ako sa harapan niya, hindi humulong ng kahit isang hakbang. Oo, iniabot niya ang kamay para kunin ang maleta. Ibibigay ko. Mahigpit kong hawak ang hawakan, hindi na kailangan. Natigil ang kanyang kamay sa ere. At bago pa ito umabot ay inurong na. Sa sandaling iyon, nakita ko ang panlalata sa kanyang mga mata, ngunit wala na akong maramdaman. Uwi na tayo at pag-usapan. Mahinahon ang kanyang boses. Tiningnan ko siya ng ilang segundo at nagtanong, anong bahay? Namutla ang kanyang mukha. Carla, Daniel. Ang apartment na iyon ay mayroon na ngayong iyong ina, kapatid at mga bisita ng iyong ina na pumupunta para kumain. Hindi ko alam kung saan ko pa mahahanap ang aking lugar doon. Nangusap siya ng mahigpit. Sinabihan ko si Tiffany na lumipat na. Nakunot ko ang noo. Kailan? Kahapon pa. Nanatiling tahimik siya ng isang saglit. Si nanay ay nandoon pa, ngunit aayusin ko. Bahagya akong natawa. Muli aayusin. Umuulan pa rin sa labas ng terminal. Ang mga tao ay nagtatakbuhang may payong, nagmamadaling pumasok sa sasakyan. Kami lang ang dalawa ang nakatayo sa ilalim ng malamig na ilaw, parang dalawang taong nasa dulo na ng 100, ngunit wala pa ring gusto na tawagin ang tamang pangalan ng katapusan. Binabaan ni Daniel ang tinig niya. Carla, alam ko na nagkamali ako. Hindi ko napoprotektahan ka. Napayagan ko si nanay na masyadong makialam. Alam ko na ang lahat ng iyon. At pantay ang boses ko. At gusto ko sanang itama. Tumingin ako ng tuwid sa kanya. Gusto mong itama dahil nakikita mong nagkamali ka o dahil nakikita mong talagang aalis na ako? Hindi agad niya nasagot. At iyon na mismo ang sagot. Hinila ko ang maleta sa gilid. Daniel, hindi ako papayag sa diborsyo. Mabilis at matibay na lumabas ang pangungusap na iyon. Hindi ako nagulat.
Isang katulad ni Daniel, malambot sa harap ng ina, ngunit laging gustong manatiling buo ang kaayusan ng kanyang buhay, ay hindi basta-basta tatanggap ng pagpili ko para umalis. Hindi ka papayag dahil mahal mo pa rin ako o dahil hindi ka sanay na mawalan ng isang taong lagi mong nasisiguro? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ganyan naman, tumingin ako sa labas. Unti-unting humupa ang boses ko. Narinig ko ang mga mahirap na salita mula sa iyong ina ng ilang linggo na pati na rin ang iyong katahimikan. Kaya naman nandito ako. Huminga siya ng mabigat. Bigyan mo pa ako ng pagkakataon, Carla. Ito na ang huli, Daniel. Sinagot ko ng mahinahon hanggang ako mismo ay nagtataka. Mauuna ka na sa loob ng sasakyan. Pumasok na kami at tahimik na nagmaneho papasok sa lungsod. Kumislap ang mga ilaw sa bintana. Walang nagsalita. Pagdating sa ilalim ng aming kondo, hindi agad bumaba. Daniel, oo, dito ka na maupo. Sasabihin ko na sa iyo. Lumingon siya sa akin, matamlay ang mga mata. Gusto mo pa rin bang magdiborsyo? Gusto mo pa bang bigyan ako ng pagkakataon? Inulit ko ang kanyang sariling tanong. Tingin ko ilang pagkakataon na ang nagbigay sa iyo, Daniel. Nangurot siya. Isang mahabang katahimikan ang pumuno sa loob ng sasakyan. Carla, hindi kita sinisisi sa lahat. Nagsalita akong dahan-dahan. Ngunit alam nating dalawa ang kasal na ito ay hindi huminto sa pagkasira sa iisang araw. Ito ay unti-unting nabago, nag-inog, nag-iba hanggang sa isang araw, tiningnan ko ito at nakita kong hindi na ito ang gusto ko. Napalunok siya. Nagmahal ako sa iyo, Carla. Narinig ko ang pangungusap na iyon na tumatawid sa hangin at naramdaman ko ang isang malamig na puwang. Marahil noon ay nagmahal ka, ngunit hindi mo ako minahal ng sapat para protektahan mo ako. Huminga siya ng mabigat, pabago-bago ang tinig. Nagkamali ako. Tumango ako. Ngunit hindi lahat ng pagkakamali ay naitatama pa. Inilabas ko mula sa bag ang mga dokumentong inihanda ko sa Cebu at inilapag sa kanyang hita. Ito ang kasulatan at kasunduan sa paghahati ng ari-arian. Ang apartment ay nakapangalan sa iyo, hindi ko iyon aagawin. Ang ipon na magkasama nating inipon ay hatiin ayon sa aming kontribusyon. Ang aking mga personal na gamit ay kukuhanin ko bukas. Tiningnan niya ang mga papel ngunit hindi ito kinuha. Kailan mo ito inihanda? Nang napagtanto ko na kung hindi ko ililigtas ang aking sarili, walang magsasagip sa akin. Umuulan muli sa labas mahinahon ngayon. Ang espasyo sa loob ng sasakyan ay mabigat. Kinuha ni Daniel ang mga papel at dahan-dahang binasa ang bawat pahina. Ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginig. Talagang napagdesisyonan na ito. Hindi na ito isang tanong. Matagal siyang nanatiling tahimik. Hindi ko pinipiga. May ilang katapusan na kailangan hayaang sariling maranasan ng isang tao, gaano man ito kasakit. Sa huli, isinarado niya ang mga papel, iniaangat ang kanyang ulo, nakatingin ang mga mata sa kisame ng sasakyan. Nag-iisip ako, nagalit ka lang. Nag-iisip na pagkatapos ng biyahe, magiging maayos muli ang lahat. Lumingon ako sa ulan na nananatili sa bintana, ganoon din ang naisip ko. Ngunit habang lumayo, lalo kong nakita, may ilang bagay na hindi gumagaan. Nagiging malinaw ka lang ng mas higit. Bahagya siyang natawa, ang tawa ay mas masakit kaysa iyak. Talagang nawala na kita. Wala akong sumagot. Dahil alam nating dalawa, hindi niya ako nawala sa iisang araw. Nawala ako sa bawat pagpili niya na manatiling tahimik. Bawat beses na pinabayaan niya akong mag-isa laban sa kanyang buong pamilya. Bawat beses na sinabihan niya akong magtiis ng kaunti pa. Binuksan ko ang pintuan ng sasakyan. Bukas ay kukuha ako ng mga gamit. Tinawag niya ako. Carla, lumingon ako. Kung noon ay ibang-iba ang ginawa ko, magiging ganito ba tayo? Matagal ko siyang tinignan bago sumagot. Kung noon ay piniling tumayo sa aking tabi, marahil hindi ko natutong lumayas. Pagkasabi nito, bumaba ako sa sasakyan. Tumigas na ang ulan. Ang hangin pagkatapos ng ulan ay malamig at malinis. Hinila ko ang maleta at lumakad ng tuwid patungo sa pintuan ng kondo nang hindi na lumingon pa. Sa likod ko,
Ang makina ng sasakyan ni Daniel ay tumatakbo pa rin, ngunit hindi gumagalaw. Marahil nakaupo pa siya roon, marahil tinitingnan ako habang lumalayo. Marahil sa unang pagkakataon ay naiintindihan niya na may ilang babae na kapag tunay na nagbitiw kahit nasaktan, nananatiling tahimik sila sa kanilang kirot. Nang gabing iyon, hindi na ako pumasok sa apartment. Nag-book ako ng isang silid sa isang hotel malapit doon, sapat lang para mapahinga ng isang gabi at bukas ay makabalik para kunin ang huling gamit. Bago matulog, nagpadala ako kay Maria ng isang mensahe. Nakabalik na ako. Bukas, kukuha ng gamit. Tapos na ang lahat. Halos kaagad ang kanyang sagot, magiging magaan ka, matulog ka na. Isinara ko ang telepono at nahiga. Sa labas ng bintana, mas tahimik ang lungsod pagkatapos ng ulan. Ipinatingkayad ko ang mga mata. Bukas, babalik ako sa apartment na iyon hindi para makauwi kundi para tuluyang umalis. Kinabukasan umaga, bumalik sa apartment bandang 9:00. Mainit na ang panahon. Ang mga nananatiling tubig sa semento ng condo compound ay sumasalamin sa araw kumikinang tulad ng mga piraso ng sirang salamin. Nakatayo ako sa harap ng pinto ng ilang segundo at pagkatapos ay nagpindot ng doorbell. Ang nagbukas ay ang biyenan ko. Nakita niya ako agad na nigas ang kanyang mukha. Ano ang habol mo rito? Inilabas ko ang maleta at pumasok. Kukuha ng mga gamit ko, Nay. Naharang niya agad ang daan. Bahay na ito. Hindi ka basta-basta papasok at lalabas kung kailan mo gusto. Matagal ko siyang tiningnan. Kung ilang araw na ang nakalipas, marahil sinubukan ko pa ring mapayapa siya. Ngayon ay wala na akong gana. Nandito pa ang aking mga gamit, Nay. Pagkuha ko, aalis na ako. Lumabas si Daniel mula sa sala, mukhang pagod at hindi na bago ang damit mula kahapon. Nakita niya ang maleta ko. Nay, hayaan mo siyang pumasok. Agad na lumingon ang biyenan ko sa anak. Ikaw pa rin ang magsasabi niyan. Magpapadiborsyo siya at sirain ang mukha ng buong pamilya at tutulungan mo pa rin siya. Narinig ko iyon at malamig na ang aking pakiramdam. Ang aming mukha ang sisirain ng kasal na ito, Nay? Tumingan ko sa kanya. Ang sumisira ng mukha ay ang mga bagay na ginawa sa loob ng bahay na ito. Lumiko ako at nagpunta sa kwarto. Bukas ang wardrobe, ang aking mga damit ay naitulak sa isang tabi para magbigay daan sa mga plastic na bag na hindi ko kilala. Sa dressing table ay isang pabango na hindi ko kailanman ginamit. Nanatiling tahimik ako ng ilang segundo. Pagkatapos ay binuksan ko ang wardrobe at nag-umpisang kunin ang aking mga damit, nag-fold ng maingat. Ang bawat piraso ng damit na inalis sa kwarto ay nagpagaan ng aking puso ng kaunti. Nakatayo si Daniel sa labas ng pintuan at matagal na tumingin sa akin ngunit walang sinabi. Pagkatapos kong isiksik ang lahat at isarahan ang maleta, pumasok na siya. Carla, wala nang ibang paraan. Itinaas ko ang zipper ng maleta, tumatakbo ang zipper ng isang maikling guhit. Tiyak, tumingan ko siya. Kung mula pa sa simula ay pinili mo ang panig ko, namutla ang kanyang mukha. Alam kong nagkamali ako ngunit palagi itong pagkatapos na. Inangat ko ang bag sa balikat ko. Humakbang si Daniel papalapit, nakaabot ang kanyang kamay para hawakan at pagkatapos ay inurong. Pinirmahan ko na ang kasulatan. Natigil ako ng isang segundo. Alam ko, kagabi bago ka bumalik, binasa ko ng paulit-ulit, paos ang kanyang tinig. Carla, nang pirmahan ko, noon ko lang natanggap na tunay na mawawala ka na. Naalis mo na ako noon pa. Nagsalita akong mahinahon. Ngayon lamang ito mo natanggap. Sa sala, hindi na napigilan ng biyenan ko ang sarili, malakas na narinig mula sa loob. Hayaan mo na siyang umalis. Ang klase ng babae na hindi marunong manganak, hindi marunong maging manugang para saan pa itago. Tumayo akong tuwid, lumiko, at tumingin sa kanya. Sa pagkakataong ito ay hindi na ako nagpalusot pa. Nay, huwag kayong mag-alala, hindi na kayo maaabala sa akin simula ngayon. At dahan-dahan, malinaw ang bawat salita. Ngunit tandaan na rin ninyo, ang pag-alis ko ay hindi dahil natalo ako.
Umaalis ako dahil hindi ko gustong mabuhay ng buong buhay sa isang lugar na hindi ginagalang ang aking pagkatao. Naputol ang biyenan ko marahil hindi niya inaasahan na ganoon ako magsalita ng tuwid. Hinila ko ang maleta patungo sa pintuan. Sinundan ni Daniel ng ilang hakbang. Carla, sa Cebu ka na talagang lilipat. Oh, magiging maayos ka ba? Lumingon ako sa kanya at bahagya akong tumango. Magiging maayos ako. Iyon ay hindi isang salita para patunayan sa kanya, hindi rin para gumanti. Sa unang pagkakataon, sinabi ko ang aking kinabukasan na may tunay na pananalig. Lumabas ako sa pintuan ng apartment at isinara ito sa aking likod. Isang maikling tikling ng lock, napakaliit na tunog. Ngunit para sa akin, ito ay katulad ng huling tuldok sa 3 taon ng pagsasama, puno ng pagmamahal, ilusyon, pagtitiis, at sa huli, pagkagising. 1 linggo pagkatapos, nagpunta kaming dalawa sa may kaparehang tanggapan ng korte para mapirmahan ang mga huling dokumento. Walang ingay, walang pagtatalo. Tahimik si Daniel mula simula hanggang katapusan. Ganon din ako. Nang lisanin namin ang opisina, maliwanag ang araw. Nakatayo ako sa hagdan. Huminga ng malalim na ramdaman ang pagliit ng bigat sa aking dibdib, parang may mabigat na batong inalis mula sa aking mga balikat ng maraming buwan. 2 linggo pagkatapos, tuluyan na akong lumipat sa Cebu. Puno ng araw ang maliit na apartment ko tuwing umaga. Nagsimula na ang bagong trabaho, abala, may pressure, ngunit ang bawat araw na lumilipas ay nagpapakita sa akin na nabubuhay na ako gamit ang aking sariling mga paa. Walang nagtatanong kung kailan ako magbubuntis. Walang nagpapasya para sa akin kung paano dapat mabuhay. Walang nagpipilit sa akin na manahimik para mapantay ang lahat. 6 na buwan pagkatapos, nagkaroon ako ng pagtaas ng sweldo. 1 taon pagkatapos, lumipat sa mas malaking apartment. Si Maria ay nananatiling aking pinakamalapit na kaibigan at matapos ang lahat ng iyon, sa huli ay natututo rin akong mahalin ang aking sarili. May ilang kasal na nagtatapos hindi dahil naubusan ng pagmamahal mula sa simula, kundi dahil patuloy na nanahimik ang isa sa pagkakataong dapat siyang nagsalita, hanggang ang isa ay hindi na gustong tumingin pa pabalik. May ilang babae na ualis, hindi dahil sila ay mahina, kundi dahil sa huli, naunawaan nila na ang dignidad at kapayapaan ay mas dapat panatilihin kaysa sa isang buhay na puno ng walang katapusang pagtitiis. Ito ay isang katang-isip na kwento na hango sa mga emosyonal na sandali ng totoong buhay. Ginagamit ko ang boses ng AI para maihatid ang kwento sa mga mambabasa na tumutulong sa kanila na makakuha ng mahahalagang aral mula sa buhay. Ang mga tauhan sa kwento ay hindi kumakatawan sa anumang tiyak na individual. Ang mga aral mula sa kwentong ito ay, sa pag-aasawa, ang panatiling tahimik sa harap ng kirot ng iyong asawa ay isang uri rin ng pagtataksil. Ang babae ay kailangang panatilihin ang sariling trabaho, kakayahan at kalayaan sa pamumuhay. Ang paggalang sa magulang ay hindi nangangahulugang ang asawa ay dapat mag-alay ng walang kondisyon. Ang isang pamilya ay karapat-dapat na panatilihin lamang kung naroroon ang paggalang. Huwag hintayin na maubos na ang iyong dignidad bago mag-isip na umalis. At higit sa lahat, kahit gaano kaibigin ang iba, panatilihin ang isang landas na panlabas at isang piraso ng iyong sariling halaga. Salamat sa inyong pakikinig sa kwentong ito. Sana ang bawat isa ay palaging mapanatag, maging matalino sa puso, maging matatag sa harap ng kirot, at magmahal ng sapat sa sarili para piliin ang buhay na karapat-dapat sa inyo.